Ang sobrang lamig na tumatagos hanggang buto ay kayang gawing matigas na yelo ang isang buhay na tao sa loob lamang ng ilang oras. Ito ang malagim na kamatayang inihanda para sa akin ng sarili kong biyenan at ng asawang kasiping ko gabi-gabi. Ang layunin nila? Nakawin ang pinahirapan kong negosyo ng cold storage na nakakahalaga ng daan-daang milyong piso, at bigyang daan ang pagpasok ng isang mayamang kabit, ngunit minaliit nila ako. Ikinulong nila ako sa loob ng freezer nang hindi nila alam na ako mismo ang sumira sa daanan ng hangin para makatakas, at bilang ganti, kinalatkat ko ang pinakamamahal, nilang anak na babae at itinapon sa mismong kulungang yelo na iyon. Kinaumagahan, nang bumukas ang pinto, tumambat ang bangkay ngang, paborito niyang anak na naging yelo na. Sumigaw ng nakakapanindig balahibo ang biyenan ko at sa sobrang pakabali, nagpakamatay siya sa mismong lugar na iyon, habang ang duwag kong asawa, pinagbabayaran ngayon ang kanyang katangahan at kasamaan sa loob ng malamig na rehas habang buhay. Sa larong ito, hindi lang ako nanalo, pinagbayaran nila ito ng sarili nilang dugo at buhay. Nagsimula ang lahat isang gabi noong kalagitnaan ng Mayo. Ang buwan kung kailan nakakasakal ang matinding init sa Maynila. Ang 3 palapak na mansyon sa isang exclusive subdivision na ipinundar ko mula sa sarili kong pawis at dugo bago ako ikasal. Ngayon ay pinamumugaran ng mga gutom na lobo. 5 taon kaming nagsama. Ibinigay ko ang aking kabataan, at ang lahat ng naipon ko mula sa wala para maitayo ang pinakamalaking frozen seafood distribution chain sa siyudad. Ang asawa kong si Paolo, mula sa pagiging hamak na sales agent, dahil sa awa ko bilang CEO, ay itinaas ko sa posisyong vice-presidente. Kinuha ko ang nanay niyang si Mama Teresita, at ang nakababata niyang kapatid na si Nika, mula sa probinsya para tumira sa amin. Binigyan ko sila ng marangyang buhay na kahit sa panaginip ay hindi nila inakalang mararanasan nila. Akala ko, ang pagunawa at sakripisyo ko ay magreresulta sa isang payapang pamilya. Nakamali ako, isang napakatangang pagkakamali. Nang gabing iyon, nagpaalam ako kay Paolo na lilipad ako papalawan para sa 3 araw na business trip upang i-check ang mga supplier namin. Ngunit dahil biglang kinansalan ng kliyente ang schedule, naguturn ako mula sa airport at umuwi ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Madilim ang buong mansyon. Papatayin ko na sana ang ilaw. Sa sala nang may marinig akong boses mula sa siwang ng pinto ng opisina ni Paolo na nagpatigil sa akin. Kailangan mo na yang tapusin, Paolo. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Tumawag na sa akin si Yana kanina. Sabi niya, sa susunod na buwan ay magpapadala siya ng 100 milyong piso mula sa abroad para makapagtayo kayong dalawangang bagong kumpanya. Pero sa isang kondisyon, kailangan mong tapusin ng tuluyan si Valerie. Ayaw niyang matawag na kabit, at lalong ayaw na niyang makita ang pagmumuhang ng matanda mong asawa kahit isang araw pa. Ma, hinaan mo lang ang boses mo. Alam ko na yan, pero mautak si Valerie. Mahigpit ang hawak niya sa matitulong warehouse at bank accounts. Ilang beses ko na siyang inudyukan na pumirma para ilipat sa pangalan nating dalawa ang shares pero ayaw niya. Kung magpapaanol kami, paano ko makukuha ang mga prenuptial assets niya? Kung alis akong walang dala, mamaliitin lang ako ni Yana. Kaya nga hindi ko sinabing makipag-anol ka eh. Ang hiwalayan para hatiin ang yaman ay laro lang ng tangang babae. Kung gusto nating solohin ang lahat, iisa lang ang paraan. Kapag namatay siya, ikaw ang legal na asawa. Ikaw ang unang tagapakmanan ng buong negosyo at ng 15 cold storage na iyon. Pati na rin ang bahay na ito ay mapupunta sa'yo. Pagkatapos, malaya mo nang may uwi si Yana. Para na ang lalapit sa pra, hindi ba't parang nasa langit ka na? Nanigas ang buong katawan ko, parang naubos ang dugo sa maugat ko. Nakatayo lang ako sa pasilyo, nabibingi ang matainga, at nakakuyom, ang aking makamaw hanggang sa bumaon ang makuko ko sa aking balat at dumugo. Patayin ako. Ang biyenan kong araw-araw ay panay ang asikaso at subueng pakain sa akin. Ang asawa kong gabi-gabi akong niyayakap sa pagtulog. Ngayon ay makasapwat na nagpaplano kung paano kukunin ang buhay ko para manakaw ang yaman ko. Pero ma, kapag pumatay tayo ang tao, kulong ang bagsak natin. Magagaling na ang mapulis ngayon, isang pagkakamali lang, tapos tayo. Hindi ko kayang sumugal. Ang tanga mo, sino bang nagsabing gagamit ka ng kutsilyo para patayin siya? Negosyo natin ang frozen seafoods, ano ba ang temperatura sa cold storage natin? Hindi ba negative 20 degrees Celsius? Ang warehouse number 3 sa labas ng siyudad, di ba sira ang alarm system sa loob ngayon? Gagawa ka lang ng palusot para papuntahin siya dun sa gabi para mag-check ng inventory. Pagkapasok niya, isara mo agad ang makapal na steel door at i-lock sa labas. Sa ganoong kalamig na temperatura, 3 o 4 na oras lang,
Titigil na ang paktibok ng puso niya, maninigas ang dugo niya. Kinaumagahan, kapag nakita nila siya, iisipin nilang isa lang itong aksidente sa trabaho, natrap sa loop at namatay sa kawalan ng oksigen. Walang sugat, walang bakas ng labanan. Sinong mag-akusa sayo? Napakagaling ang plano niyo. Kung hindi tayo magpaplano, gusto mo bang umasa na lang tayo habang buhay sa babaeng yan na puro trabaho ang inaatupak? Pati si Nika, buwan-buwan kailangan pang manlimos ng barya sa kanya pambili ng damit. Matagal na akong nairita sa ugali niya. Sundin mo lang ang sinabi ko. Kapah namatay siya. Sa atin na ang lahat. Nanikip ang dibdib ko. Isang mapait na pakiramdam ang umakyat sa aking lalamunan. Isang apoy ng galit ang nagsimulang mag-alab, sinasakal ang anumang bakas ang kahinaan. Hindi ako umiyak. Ang mga luha sa mga oras na ito ang pinakawalang kwentang bagay. 10 taon akong nakipaglaban sa mundo ng negosyo. Nakaharap ko na ang libu-libong na manloloko. Pero hindi ko inakalang ang mademonyong nag-anyong tao ay nakatira pala sa mismong bubong ng bahay ko. Gusto nilang maging yelo ako sa cold storage. Sige, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na baksik yelo. Dahan-dahan akong umatras. Tahimik na lumabas ng pinto ng walang ginagawang ingay. Nagmaneho ako palabas ng subdivision, huminto sa isang madilim na kanto, at isinupsop ang ulo ko sa manibela. Nanginginig ako sa tindingam psychological shock. Ngunit agad akong hinila pabalik sa realidad ng aking matalas na isipan bilang isang negosyante. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan agad si Attorney Mark, ang head of legal at itinuturing kong kapatid na kasama ko na simula pa noong naumpisa pa lang ako. Nang mismong gabing iyon, isang planong depensa at pag-atake ang nabuo. Kung iniisip nilang gamitin ang cold storage number 3 bilang libingan ko, gagawin ko itong sementeryo ang buong pamilya nila. Kinaumagahan, hinila ko ang aking maleta papasok ng bahay. Nakukunwaring kakarating lang mula sa pinakaunang flight galing Palawan dahil nakansela ang meeting. Pakakita pa lang sa akin pagpasok sa pinto, patakbong sumalubong si Mama Teresita, may pekeng ngiti sa labi na nakakasuka. Naku, nandito na pala ang manugang ko. Akala ko ba 3 araw ka doon? Balak ko pa naman sanang pumunta sa palengke mamayang hapon para bumili ng lobster para ipagluto ka ng lugaw pampalakas. Nakakapagod ang biyahe. Namumutla ka na oh. Ibinaba ko ang aking mamahaling bag sa upuan, ngumiti ng tipit, at pinadaanan ng tingin ang kulubot niyang mukha na nakukunwaring mabait. Opo, may biglang emergency ang kliyente kaya kinansela last minute ma. Umuwi na po agad ako para asikasuhin ang mga trabaho sa kumpanya. Huwag na po kayong gumastos. Nagsasawa na rin po ako sa seafoods lately. Mula sa hagdan, bumaba si Paolo. Suot niya ang isang plansadong puting polo, nakapusot ang buhok, nakmumukhang isang kagalang-galang na bise-presidente. Lumapit siya at niyakap ako sa baywang, ang boses niya ay kasing tamis mi pulot. Sobrang nagpapagod ang asawa ko. Kung palagi kang nag-overwork, baka bumigay ang katawan mo. Ako na ang bahala sa mga warehouses. Magpahinga kang ilang araw. Kung gusto mong mag-spa o mag-shopping, sasamahan kita. Pinigilan ko ang pakiramdam niyang pandidiri na kumukulo sa tiyan ko. Tinanggal ko ang kamay niya, at mahinahong sumagot. Kritikal ang trabaho ngayon, hindi ako pwedeng magpahinga. Yung cold storage natin ay tumatanggap ng malaking bulto ang mga produkto galing Norway. Nakakahalaga ng 10 milyong piso yon, hindi ako mapapanatak kung hindi ko babantayan. Lalo na yung warehouse number 3 sa labas ng siyudad. Nakatanggap akong report na nagloloko raw ang temperature sensors dun. Vice-presidente ka, bakit hindi mo inutusang ayusin ng mateknisyan? Paano kung masira ang mga produkto? Kaya mo bang panagutan? Sinadya kong banggitin ang cold storage, at nakita ko agad ang paggalaw ng mahpanga ni Paolo at Mama Teresita. Nakatinginan ang magina, at sa loop ng wala pang isang segundo, isang mapanlinlang na kislap ang dumaan sa mga mata nila. Akala nila ay kusanglop ko nang isinusuko ang sarili ko sa bitak. Ipinapacheck ko na yon. Sabi ng maintenance, hinihintay lang daw yung replacement parts mula sa supplier. Hindi naman masyadong seryoso. Na-maintain pa rin ang temperatura. Pero kung hindi ka panatag, samahan na lang kita mamayang gabi, para silipin natin. Mahirap ay check, yung insulation system sa umaga kasi labas-masok, ang matrabahador. Tama yan, trabaho ang pinakamahalaga anak. Pero siguraduhing magsuot kang makapal ha. Napakalamig sa warehouse na yon. Paolo, dalhan mo ang makapal na jacket ang asawa mo, baka sipunin siya. Tinitigan ko ang biyenan kong nakukunwaring mapagmahal na ina. At tumango ako ng marahan. Sige, mag-ayos ka mamayang gabi at sasama ka sa akin, para masolusyonan agad at mapanatak na tayo. Nahagis ako ang buto.
at mabilis na kinagat ito ang magutom na aso nang walang anumang pakdududa. Lihim silang nakdiriwang dahil akala nila ay ako mismo ang humuhukay ang sarili kong libingan. Ngunit hindi nila alam na bago ako umuwi kaninang umaga, palihim ko nang pinapunta ang pinakakatiwalaan kong grupo nga teknisyan sa warehouse number 3. Binayaran ko silang malaking halaga para gawin ang isang napakahalagang misyon. Baklasin ang iron grill na nagpoprotekta sa ventilation shaft sa likod ng warehouse. Naglagay sila ng mechanical lock mula sa loob at itinago ito ng perpekto. Ang ventilation shaft na iyon ay sapat ang luwang para makalusot at makalabas ang isang tao. Nagsisimula pa lang ang laro. Gusto nilang gamitin ang lamig na -20 degrees para tapusin ang buhay ko. Ako naman, gagamitin ko ang mismong lamig na iyon para patigasin ang kanilang ambisyon, ang kanilang kasakiman, at ang buhay ng mga taong nagtangkang magtaksil sa akin. Ang hapunan ng gabing iyon ay napakainit na kung may titingin mula sa labas. Tiyak na mainggit sila sa pilit na saya at pakmamahalan na pilit ginagampanan ng mag-ina. Sa ibabaw ng solidong oak dining table na mismong ako, ang bumili mula sa Italy, nakahain ang mga mamahaling pagkain, umamoy ang abalone soup at garlic butter roasted lobster. Valerie, kumain ka ng marami. Siguradong nakaligtaan mo ang pagkain dahil sa business trip. Awang-awa ako sa namumutlamong muha. Heto, buong hapon kong pinakuluan ang sabaw na to. Puro pampalusok yan. Ubusin mo para sumaya naman ako. Tiningnan ko ang mainit na sabaw na inilapit sa akin, at nakaramdam ako ng matinding pagduduwal. Ang babaeng ito, na kaninang hapon lang ay nagpaplano kung paano ako itutulak sa kamatayan sa -20 degrees, ngayon ay umaartang mapakmahal na biyenan. Inaalala ang kalusugan ko sa bawat detalye. Wala talagang hangganan ang kasamaan ng tao. Salamat po, ma. Kumain na rin po kayo ni Paolo. Masyadong busy sa kumpanya lately. Palagi akong umalis ng maaga at umuwi ng gabi. Napapabayaan ko na ang bahay. Nakakahiya na po at kayo pa ang nag-aasikaso. Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang haligi ng ekonomiya ng pamilya. Ikaw ang umaasikaso ng mamalalaking bagay sa labas. Kami na ni Paolo ang bahala sa bahay. Pero Valerie, naawa ako sayo. Masyado kang nagpapakapagod. Ganyan karaming trabaho. Paano mo kakayanin mag-isa? Ibinaba ni Paolo ang kanyang machopstick at tiningnan ako nga matang tila naluluha. Sobrang tapat tingnan na kung hindi ko lang narinig ang usapan nila kaninang hapon, baka naiyak na ako sa tuwa. Inabot niya ang kamay ko at marahang hinaplos. Ano kaya kung ganito na lang? Asawa ko, ipaubaya mo na sa akin ang pamamahala at ang master keys ng cold storage sa labas ng siyudad. Ako na mismo ang pupunta kung pa may supervise ng produkto at may manage ng tauhin. Umupo ka na lang sa head office at asikasuhin ang magkontrata. Nandito ang asawa mo? Bakit kailangan mong pasanin lahat? Mag-asawa tayo. Iisa ang yaman at trabaho natin. Gusto kong ipsan ang mga pasanin mo. Dahan-dahan kong binawi ang kamay ko at hinalo ang abalone soup gamit ang kutsara. Malinaw na ang layunin nila. Gusto niyang kontrolin ang mga cold storage, lalo na ang number 3. Para madali nilang mamanipulat ang mga CCTV camera at temperature sensors bago ako ipasok dun. Takot sila na kung hawak ko pa rin ang buong kontrol. Baka mabulelyaso ang plano nilang pakpatay. May punto ka. Napapansin ko rin na humihina na ang katawan ko. Palaging sumasakit ang ulo at hindi makatulog. Baka nga kailangan ko ng bitawan ang ilang trabaho para makapagpahinga. Simula bukas, ikaw na ang humawak ng operation sa warehouses. Bukas ng umaga pagdating natin sa opisina, pupunta ako sa HR at technical department para i-turnover sa'yo lahat ng susi, security codes, at administrative rights. Diyos ko, napakaganda niyan. Kung nakakaisa ang mag-asawa, walang imposible. Lalaki si Paolo, may lakas siya. Kaya niya yan. Ipaubaya mo na sa kanya lahat. Magpahinga ka sa bahay, magpaganda ka, dapat marunong ding mag-enjoy ang mababae. Salamat, mahal. Pangako, aayusin ko ang pag-manage nito, wala ka nang dapat ipag-alala pa. Tumingin ako sa tuwang-tuwang muhang mag-ina na hindi maitago ang tagumpay, at ngumiti lang ako ng bahagya, isang malamig na ngiti na umaabot hanggang sa kaibuturan ng aking mga mata. Gusto niyong control sa cold storage? Sige, ibibigay ko sa inyo. Pero hindi niyo alam na bago ko ay turn over ang security system na iyon, palihim ko ng pinagawaan ng hidden data transmission line. Ang lahat ng footage at aktibidad sa warehouse ay direktang ipapadala sa isang secret server na nakatago sa opisina ni Attorney Mark. Kinaumagahan, tinupad ko ang pangako ko at pumirma ng authorization letter na nagbibigay kay Paolo ng pamamahala sa buong warehouse chain.
Hawak niya ang papel na may red stamp ng kumpanya. Naglalakat na parang nakalutang sa alapaap. Akala niya nakuha na niya ang kalahating imperyo ko. Ngunit pagkalabas niya ng kumpanya. Agad kong tinawagan ang isang team ng na private investigator at high-tech IT specialist na binayaran ko ng daan-daang libong piso. Sa loob ng 3 araw na abala si Paolo sa pag-asikaso ng warehouses. At habang akala nila ay nagpapahinga lang ako sa bahay, ang buong mansyon at ang mamahaling sasakyan ni Paolo ay nilagyan ko ng microcameras at listening devices. Mula sa sala, opisina, hanggang sa ilalim ng driver's seat ng kanyang Mercedes. Kailangan kong matibay na ebidensya, hindi lang para ikulong sila, kundi para sirain ng tuluyan ang kanilang dignidad at kinabukasan. Nang ikatlong gabi, matapos may install ang lahat ng surveillance systems, umupo ako sa isang secret condo unit na binili ko nung isang buwan. Binuksan ko ang aking laptop, isinuot ang earphones, at nagsimula ng anihin ang mapapait na bungangang 10 taon kong kasal. Hello Yana, ako to. Ayos na. Ibinigay na sa akin ng matanda kong asawa ang buong control sa cold storage. Totoo ba yan? Hindi mo naman ako niloloko, no? Gusto kong malaman mo, naubusan na ako ng pasensya. Ayaw kong lumabas ang anak natin sa mundong ito ng walang apelido. Nangako sa akin si Mama Teresita na tatapusin niyo to ngayong buwan. Bakit buhay pa rin ang babaeng yon hanggang ngayon? Kumalma ka lang. Ang malalaking plano hindi nagagawa sa isang araw lang. Hawak ko na ang warehouse number 3. Ngayong weekend, gagamitin kong palusot ang sira sa cooling system. Papupuntahin ko siya doon ng hating gabi. Na-set up na namin ni Mama ng maayos lahat. Isang sara lang ng pinto, kinaumagahan ay ikaw na ang magiging boss nitong daan-daang milyong pisong negosyo. Tandaan mo yang sinabi mo ha, nakahanda na ang 100 milyon pesos sa account ko. Kapag nakuha mo na ang death certificate niya, ita-transfer ko agad para makapag-grand wedding tayo. Gusto ko sa 5-star hotel tayo ikasal. Kailangan mong bayaran ang pangingibang bansa at sakripisyo ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Lahat ng akin ay sa iyo. Maghintay ka lang ang ilang araw, gagawin kitang pinakamaligayang babae dito sa Maynila. Tinanggal ko ang earphones ko at pabagsak itong itinapon sa lamesa. Nagaalap ang galit ko, na tila gustong sunugin ang lahat ng natitira kong pasensya. Kaya pala, buntis na ang kabit na si Yana. Hindi lang nila gustong nakawin ang yaman ko, pinapangarap din nila ang isang marangyang kasal na itatayo mula sa sarili kong dugot pawis. Ginamit ng Yana na iyon ang pekeng pangako na 100 milyong piso para silawin ang mag-inang si Paolo, handang itapon ang kanilang pagkatao, at maging kasuklam-suklam, na mga mamamatay tao. Pero may isang bagay na nakakatawa para sa akin. Isang babaeng nagtatago at nagpapanggap na mayaman. Nangangakong mag-uwi ng 100 milyong piso mula sa abroad para mag-invest, ganun ba kadali iyon? Ilang taon na ako sa negosyo, amoy na amoy ko na ang ganitong klaseng modus. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Mark. Attorney, paimbestigahan mo agad ang background, pamilya, at financial transactions ng isang babaeng nagnanggalang Yana na kalaguyo ni Paolo. Ano man yan, mula address, bank accounts, hanggang credit history, kailangan ko ng detalyadong profile niya bago magumaga bukas. Pakababa ko ang telepono, tinitigan ko ang screen ang laptop kung saan kita ang muka ni Paolo mula sa kamera sa kotse niya. Nakangiti siya habang humuhuni ang isang sikat na love song. Nabubuhay siya sa pangarap ng isang hari. Sige, tumawa ka lang Paolo. Tumawa ka hanggat gusto mo, dahil bukas na bukas din, ipapaalam ko sayo. Ang kalabanin ang isang Valeri ay ang pinakamalupit na parusang kamatayan na ikaw mismo ang pumirma. Sabado ang umaga, napakalinaw ang kalangitan, walang ni isang ulap, ngunit ang isipan ko ay puno ang malalamig na plano. Ayon sa GPS tracker mula sa Mercedes ni Paolo, papunta siya sa Greenbelt Mall sa Makati. Sa pamamagitan ng listening device, nalaman kong makikipagkita siya kay Yana para mamili ng mamahaling gamit para sa kanilang dream wedding. Nagsuot ako ng isang sharp burgundy red dress, ipinares sa Christian Louboutin heels, at naglagay ng matapang na dark red lipstick. Hindi ako pupunta ron para mag-iskandalo o manabunot tulad ng mabaliw na asawa. Pupunta ako para panorin ang totoong mukha ng taong gustong kumuha ng buhay ko. At para magbigay ang psychological blow na magdudulot sa kanila ang matinding kaba. Pagpasok ko pa lang sa luxury leather section ng Dior, nakilala ko na agad sila. Nakatayo si Paolo, nakayuko at bitbit ang matte paper bags, habang si Yana ay nag-iinarte sa harap ng salamin hawak ang isang mamahaling bag na may diamante. Nakasuot siya ng hapit na damit,
Sinasadyang ipakmalaki ang kanyang maliit na umbok ng tiyan. Puno siya ng kumikinang na alahas. Ngunit sa isang tingin pa lang ay alam ko nang na high-grade fakes ang maiyon. Ang aura ng isang tunay na mayaman ay hindi nakikita sa pagpuno ng katawan ng mapekeng logo, kundi nasa tindig. Nakakalungkot lang, amoy na amoy sa kanya ang pagiging isang murang gold digger. Paolo, ang ganda ng bag na to, wala pa tong 1.5 million pesos. Kukunin ko na to ha, gagamitin ko sa mga parties at contract signings, para naman bumagay sa 100 million pesos na invest ko. Ano? 1.5 million? Maganda nga. Pero naipit kasi ang cash ko sa mga warehouses natin, baka pwedeng iswipe mo muna ang card mo? Babayaran na lang kita ng doble pagkatapos ng ilang araw. Nakakatawa ka naman, ang prako nakalagay sa trust fund sa abroad, may proseso pa ang pag-withdraw nun. Gusto mong bilhan ng regalo ang future wife mo tapos nang hihinayang ka. Lalaki ka pa naman at nangakong bubuhayin mo kaming mag-ina habang buhay. Kung ayaw mong bilhin, wag na lang. Nang makitang galit na tumalikot si Yana, mabilis na hinabol ni Paolo ang braso niya. Napakagatlabi siya. Kinuha mula sa kanyang wallet ang platinum supplementary credit card na ibinigay ko sa kanya para sa mga official company expenses. O sige na, mahal ko, huwag ka nang magalit. Bibilhin ko para sayo, okay? Kung anong gusto mo, susundin ko. Hindi ko na mapigilan. Ang mata kong ko ay tumunog sa marmol na sahig, lumilihang malamig at matalim na tunog. Dahan-dahan akong naglakad sa likod nila, humalukip-kip, at nagsalita ng may malamig at malinaw na boses. Madaling i-swipe ang card, pero na-check mo na ba kung may kahit isang kusing pa sa limit ng supplementary card na yan na pwede mong i-swipe, Mr. Vice President? Nang marinig ang boses ko, sabay na napatalon at lumingon sina Paolo at Yana. Ang mapupulang pisngi ni Paolo ay biglang namutla, parang inubusan ng dugo. Nabitawan niya ang credit card sa sahig at nanginginig na bumulong. Valerie, bakit nandito ka? Sabi mo may board meeting ka ngayon? Lumapit ako, pinulot ang credit card, pinakpakan ito at humiti ng direkta sa mukha ni Yana. Maagang natapos ang meeting ko, naisip kong bumiling ng ilang gamit para mag-relax. Hindi ko inakalang mapapanot ko ang pagiging galante ng asawa ko. Hello, kayo siguro, yung 100 million peso business partner na palaging binabanggit ng asawa at biyenan ko, tama ba? Medyo nataranta si Yana nang mahuli sa akto, ngunit ang makapal na mukha ng isang kabit ay mabilis na nangibabaw. Tumaas ang kilay niya, hinawi ang kulot niyang buhok, at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Hello po, kayo pala ang asawa ni Paolo. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan niyo. Mukhang matapang nga kayo, pero kapag masyadong matigas ang babae, natural lang na maksawa ang lalaki. Dapat alam niyo na ang lugar, niyo at palayain niyo na siya. Makakaroon na po kami ng anak. Anong silbing ang pag-ipit sa titulo ng pagiging mag-asawa sa papel? Napatawa ako ng malakas. Isang tawang puno ngang pangungutya. Lumingon ako kay Paolo, na nanginginig at pawis na pawis, hindi makapagsalita para ipagtanggol ang kabit niya o magpaliwanag sa asawa niya. Palayain? Sobra naman ang pagtingin mo sa lalaking ito. Akala mo ba siya ang CEO, ang milyonaryo? Sasabihin ko sayo ang totoo. Ang suot na suot niya, ang sasakyang ginagamit niya, kahit na ang credit card na gagamitin sana niya para bilhan ka ang bag, lahat ng yan ay prako. Mula sa personal account ni Valerie, at simula 8 AM kanina, naiblock ko na ang lahat ng supplementary cards at na-freeze na ang lahat ng personal accounts niya. Valerie, anong sinasabi mo? Ibablock mo ba ang card ko? Nabalo ka na ba? Paano ako mag-entertain ng mga kliyente? Paano ako magtatrabaho para sa kumpanya kung gagawin mo yan? Paano ako magtatransact? Lumapit ako ng husto kay Paolo. Ang mamata ko ay singtalim ng labaha, at idiniin ko ang bawat salita. Mag-entertain ng kliyente sa mall kasama ang isang ahas. Akala mo ba tanga ako? Makinig ka ng mabuti, Paolo. Simula sa sandaling ito, wala ka ng karapatang gumamit ng kahit isang sentimo mula sa yaman ko. At ikaw, Miss Yana, lumingon ako sa namumutlang kabit, punong pang-iinsulto ang boses ko. Sabi mo may 1 milyong piso ka, gusto mong tapusin niya ako para mayuwi ka niya. Akala mo porket nabuntis ka, makakapasok ka na sa pintong ng mayamang pamilya. Tingnan natin kung paano siya mamumulubi sa lansangan ng walang kahit isang barya sa bulsa. Kung kakapit ka pa rin ba sa kanya at magpipilit magkaroon ng dream wedding? Itago mo na yung paking bag mo, bagay na bagay yan sayo. Pagkasabi nun, pinutol ko ang credit card sa harap nila, itinapon iyon sa paanan ni Paolo, at may pakmamalaking tumalikot sa likuran ko.
Nagsimulang sumigaw at magwala siya na dahil napahiya siya sa harap ng sales clerk, habang si Paolo naman ay nakakandara pang magpaliwanag at humingi ng tawad. Ang eksenang iyon ay parang isang murang comedy show. Paglabas ng mall, agad kong tinawagan si Attorney Mark at ang Chief Financial Officer ng kumpanya. Ang paghaharap kanina ay hindi dahil sa bugso ng damdamin. Isa itong pananakot para magpanik siya. Gusto kong malaman ni Paolo na hawak ko na siya sa leak para mataranta siya. At kapag nagpanik ang isang duwag, mapipilitan siyang pabilisin ang masama niyang plano. Malapit na niya akong dalhin sa cold storage. Number 3. Pero bago mangyari ang araw na iyon, may isang napakahalagang bagay pa akong dapat gawin. Ubusin ang lahat ng yaman ng kumpanya at ilipat ang assets ng legal. Upang kahit anong gawin nila, isa na lamang itong walang kalaman lamang kumpanya. Nang hapong iyon, sa opisina ni Attorney Mark, isang serye legal na dokumento ang mabilisang inihanda. Ang aking chain ng 15 cold storage warehouses ay nakarehistro bilang asset ng Valerie Commercial Corporation. Kahit vice-presidente si Paolo, ako ang founding shareholder na may hawak ng 95% ng shares. Ilang araw na ang nakalipas, palihim akong nagtayo ang isang offshore subsidiary company na ipinangalan ko sa isang taong pinagkakatiwalaan ko. Pumirma ako ng desisyon na ilipat ang lahat ng fixed assets, kasama ang mga makinarya, cooling systems, at land lease contracts ng 15 warehouses na ito papunta sa subsidiary company bilang long-term investment. Sa usaping legal, ang Valerie Commercial Corp sa Pilipinas ay isa na lamang empty shell na naiwan sa tambak ng mga utang sa bangko na malapit ng maduwe. Hindi lang dun nagtapos. Ang lahat ng milyon-milyong pisong cash ko sa personal bank account ko ay ginamit ko pambili ng government bonds at inilipat sa mga trust funds na walang ibang makakagalaw kundi ako. Kahit namamatay ako, ang perang iyon ay automatikong idodonate sa mabahay ampunan. Hinding-hindi mapupunta sa magnanakaw na iyon. Ang tanggang si Paolo at ang sakim niyang nanay ay hindi marunong magbasa ng financial statements. Nakikita lang nila ang matruk na labas-masok, nakikita lang nila ang araw-araw na kita na pumapasok sa company account. Pero hindi nila alam na sinimot ko na ang pinakalaman ng punong iyon. Nang gabing iyon, umuwi ako. Nakakasakal ang tensyon sa loob ng mansyon. Nakaupo si Mama Teresita sa sofa, ang mukha ay puno ng galit. Pakakita sa akin, malakas niyang ibinaksak ang tikup sa lamesa. Ang galing mo naman. Anong klaseng asawa ka na pinapahiya mo ang asawa mo sa maraming tao? Lalaki si Paolo. Natural lang na magkaroon ng kaunting kalokohan sa labas, dapat marunong kang magtago ng baho ng asawa mo. Tapos kinakot mo ang card at i-freeze ang account niya. Magre-rebelde ka ba sa bahay na to? Tinitigan ko siya ng malamig na parang yelo. Normal lang po pala sa lalaki ang mambabae, ma. Kaya pala tinuruan niyo ang anak niyo na magtaksil at maguwi ng buntis na ahas para nakawin ang yaman ng manugang niyo. Normal din po pala yan sa pamilya niyo. Mula sa itaas, patakbong bumaba si Paolo. Hindi pa siya nakpapalit ng damit, gusot-gusot ang suot niya. Susugurin sana niya ako para sampalin, ngunit mabilis kong naiwasan ang kamay niya. Tumahimik ka. Huwag mong isipin na porket pinagbibigyan kita, pwede mo na akong tapakan. Sinasabi ko sa'yo, pinahiya mo ako sa harap ni Yana. Hindi ko papalampasin to. Kung magaling ka, magpaanul tayo, hatiin natin ang ngayaman, at sasama na ako sa kanya. Ngumiti ako ng may pagamon. Hatiin ang yaman? Nanaginip ka ng gising, Paolo. Akala mo ba sa'yo ang kumpanyang ito? Kung gusto mong magati, pumunta tayo sa korte at hatiin natin ang mautang sa bangko na nakapasan sa balikat ng kumpanya. Wala akong oras na makipagtalo sa inyo. Nilampasan ko sila at dumiretso sa hagdan. Alam kong ang mainsulto ko ngayong gabi ang nakpapuno sa salop. Hindi na sila makakapagintay pa. Ang put at kasakiman ay bumulak na sa kanilang rason. Pagpasok ko pa lang sa kwarto, ang listening device mula sa Bluetooth earphone ko ay nahatid ng matunok mula sa sala. Paolo, hindi na natin pwedeng ipagpaliban to. Alam ng malditang yan ang lahat. Kung gagawa siyang eskandalo at iwi-withdraw ang kapital, sa kalsada tayo pupulutin. Bukas ng gabi, kahit anong mangyari, kailangan mo siyang papuntahin sa warehouse number 3. Sinabihan ko na si Nika na ihanda na ang lahat. Kailangan natin siyang patayin. Kapag namatay siya, sa atin na ang lahat ng yaman. Opo, ma. Nasabihan niyo na po ba si Nika na bunutin ang magawaran na CCTV sa warehouse? Ayos na lahat. Bukas ng gabi, ang warehouse na yon ang magiging libingan niya. Tinanggal ko ang earphone ko at tumayo sa harap ng salamin, nakangiti ng nakakakilabot. Nakatakda na ang script nila. Ang oras ng execution ay naplano na. Tingnan natin bukas kung sino ang talagang mahihimlay sa lupeng nagyayalong kabaong na iyon.
opisyal nang nagsisimula ang larong buhay at kamatayan. Lumipas ang isang araw na may nakakatakot na katahimikan. Ito ang nakakakilabot na katahimikan bago dumating ang bagyo. Pumasok pa rin ako sa trabaho, pumirmang makontrata, at uminom ng black coffee tulad ng nakasanayan ko tuwing umaga sa pinakamataas na palapa ng main office. Habang nakatingin sa mga nagmamadaling sasakyan sa mga kalsada na gamay nila, alam kong ngayong gabi, ang mga taong nabubuhay mula sa pawis at dugo ko ay opisyal ng kikilos para patayin ako. Buong araw kong binantayan ang bawat galaw ng mag-inang si Teresita gamit ang hidden cameras at listening devices. Nahanda sila ng napakabuti. Sinadya ni Paolo na bigyan ng day off ang lahat ng night shift workers sa warehouse. Number 3 dahil daw sa electrical maintenance. Si Nika, ang kapatid niyang palamunin, ay naatasang magmaneho ang maliit na delivery truck at ipark ito sa madilim na sulok sa likod ng warehouse. Ang misyon niya ay magsilbing bantay at patayin ang main breaker kung sakaling may aberya. Si Mama Teresita naman ay naiwan sa bahay para ihanda ang kanyang speech ng pag-iyak na isasadula niya kinabukasan sa harap ng mga pulis at media. Ang lahat ay nakaplano na parang isang perfect crime movie. Nakakalungkot lang, dahil ang totoong direktor ng pelikulang ito ay ako. Eksaktong 8:00 gabi, habang nagpark ako sa garaheng mansyon, nagring ang telepono ko. Lumabas sa screen ang pangalan ni Paolo. Ngumiti ako ng tipit, huminga ng malalim, inayos ang ekspresyon ng muka ko at sinagot ang tawag. Valerie, nakauwi ka na ba? May malaking problema, Valerie. Mamatay na ako sa kaba. Boses ni Paolo ang umalingaw-ngaw sa telepono, nagmamadali, natataranta, na may kasamang hingal. Parang taong nakatayo sa ibabaw ng apoy. Kung hindi ko lang alam ang masama niyang plano, siguradong maniniwala ako sa peking pag-alala na ito. Pilit kong pinanatiling kalmado ang boses ko. May halong pagkainis ngang isang manager na nakarinig ng masamang balita. Ano bang nangyayari at natataranta ka? Kararating ko lang ng bahay. May problema ba sa mga produkto? Yung warehouse number 3 sa labas ng siyudad. Kanina, chincheck ko yung central control system. Tapos biglang tumaas. Yung temperatura dun sa positive 5 degrees. Nawala ng connection yung alarm system. Nakasalalay doon yung bulto ng salmon at Alaska lobster na nakakahalaga ng 40 milyong pesos na kararating lang kaninang hapon. Kung hindi natin may baba ang temperatura agad, masisira lahat bukas ng umaga. Mababangkrap ang kumpanya natin. Valerie, pumasok ako sa sala. Nakaupo doon si Mama Teresita. Pakakita sa akin na may kausap sa telepono. Mabilis siyang tumayo at lumapit. Nakakunot ang nuda dahil sa pilit na pag-alala, kinukusot ang damit niya bilang pag-arte ng isang inang nag-alala sa negosyo. Diyos ko, anong nangyayari Valerie? Anong narinig ko kay Paolo na may sira? Anong 40 milyon? Paano na to? Gumawa na kayo na paraan para mailigtas yun. Tiningnan ko siya. Nagdaan ang malamig na tingin sa mukha niyang pilit nagpapanik. Idinikit ko ang telepono sa tainga ko at sumagot kay Paolo gamit ang matalim at nagutos na boses. Nasaan ang mateknisyan? Vice-presidente ka na humahawak sa mga warehouse. May problema na. Bakit hindi ka pa nagpapadalang tao para ayusin agad kaysa tawagan ako at magreklamo? Tumawag na ako, pero sabi nila na sa probinsya daw sila umuwi para sa kasal. Walang naiwan sa siyudad. Nagmamaneho na ako ngayon papunta sa warehouse number 3. Pero Valerie, yung passcode ng vault na naglalaman ng emergency control board, ikaw lang ang may alam. Pagdating ko roon, hindi ko rin mabubuksan ang electrical panel para i-reset ang system. Magmaneho ka na papunta rito. Parang awa mo na. Iligtas natin ang mga produkto muna. Hihingi ako ng tawad sa'yo mamaya. Nagmamakaawa ako. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo. Sinasadyang magbigay ng puwang para isipin nilang nagdadalawang isip ako. Napakagaling ng kalkulasyon nila. Ginamit nila ang top secret security code na ako lang ang may hawak para pilitin akong pumunta mismo sa lokasyon, isang palusot na sobrang lohikal na hindi ko maaring tanggihan. Valerie, bilisan mo na anak, 40 milyon yon, pawis at dugo ninyong mag-asawa. Huwag mo na siyang awayin ngayon. Pumunta ka dun at buksan mo ang pinto para maayos ni Paolo ang makina. Tapos umuwi kayo agad. Mag-iinit ako ng sabaw habang hinihintay ko kayo. Sige na anak. Kapag nalate ka ng 1 minuto, baka mawala ang napakalaking pera. Ibinaba ko ang tawag at tiningnan ng diretso si Mama Teresita sa mata. Sige po, ma. Hintayin niyo po kami. Alis lang ako saglit at uwi rin ako. Huwag po kayong matulog ng maaga ngayong gabi. Baka may malaking surpresang mangyari.
Bahagyang nagulat si Mama Teresita sa makahulugang sinabi ko, ngunit mabilis itong napalitan ng kasakiman at tagumpay. Tumalikot na ako at lumabas ng bahay. Nawala ang ngiti sa labi ko. Minamahal kong biyenan, manatili ka lang gising ngayong gabi. Maghintay ka para tanggapin ang pinakamalupit na parusang ikaw mismo ang nagtanim. Minaneho ko ang aking SUV papasok sa dilim. Tahimik ang daan palabas ng siyudad. Tanging nga itim na aninongang napuno ang nakikita sa bintana. Nagsimulang umambon. Malamig ang pagampas ng ulan sa windshield. Ang cold storage number 3 ay nakahiwalay sa isang lumang industrial park na papalibutan ng malalawak na talahiban. Ito talaga ang pinili kong lugar para pagtaguan ng mamahaling produkto dahil sa pagiging pribado at hiwalay nito. Hindi ko inakalang ngayon, ito ang napili nilang maging libingan ko. Huminto ang sasakyan ko sa harap ng pinto ang warehouse. Madilim ang buong paligid, isang ilaw ng poste lang ang nagbibigay liwanag sa malawak na sementadong bakuran. Nakaparada na ang sasakyan ni Paolo Run. Nakatayo siya, makawak kamay sa likod, pabalik-balik sa harap ng malaking steel rolling door, mukhang balisa at natataranta. Nang makita niya ang ilaw ng sasakyan ko, nagmamadali siyang lumapit at pinagbuksan ako ng pinto. Nandito ka na, bilisan mo. Naririnig ko ang ingay ng kompresor sa loop, kakaiba ang tunog, mukhang naliak na lahat ng gas. Pumasok ka na at i-type ang kode sa emergency electrical panel. Pupunta ako sa likod para i-check kung may sumabog na tubo. Bumaba ako ng sasakyan. Humampas ang malamig na hangin sa muka ko. Nakasuot ako ng mahabang trench coat, at sa ilalim nito ay ang specialized thermal wear na inihanda ko pa kaninang hapon. Tiningnan ko si Paolo, ang taong pilit umaarte bilang isang asawang nag-aalala sa negosyo ng pamilya. Dito ka lang, pakabukas kong panel. Ako na ang magche-check. Gabi na, bakit ka pa pupunta sa likod? Baka makaistorbo ka lang. Bantayan mo na lang ang pinto para sa akin. Hindi pwede. Kailangan kong i-check yung pressure release valve sa likod. Kung nastok iyon, kahit i-reset mo ang system, walang mangyayari. Pumasok ka na, pupunta lang ako sa likod saglit tapos babalik ako agad. Bilisan mo, tumataas na ang temperatura. Pagkatapos niyang magsalita, nagpanggap siyang may hawak na flashlight at tumakbo papunta sa madilim na sulok ng warehouse. Naiwan akong mag-isa sa harap ng makapal na insulated steel door. Ang puting pintura ng pinto ay nagre-reflect ng malamig na liwanag. Ito ang specialized na pinto para sa deep freeze storage na idinisenyo para mapanatili ang negative 20 degrees Celsius. Sa sandaling sumara ang pintong ito at mailok ang mechanical bolt mula sa labas, ang loop ay magiging isang yelong libingan, walang kahit anong ingay na lalabas, walang cell signal na makakapasok dahil sa kapal ng insulation. Ginamit ko ang keycard ko sa skena. Tumunok ang isang tuyong beep, at dahan-dahang bumukas ang bakal na pinto, naglalabas ng sobrang lamig na hangin na naging makapal na puting usok na tila mamultong nag-aanyaya. Huminga ako ng malalim, at kalmadong pumasok sa tahimik na kadiliman ng warehouse. Sa sandaling tumapak ang takong ko sa loop, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Bleg! Ang mabigat na bakal na pinto ay malakas na isinara ng walang awang itinulak mula sa labas. Tumunok ng malakas ang makapal na steel lock mechanism. Nakatayo ako sa gitna ng makapal na kadiliman, habang pumapalibot ang lamig na tumatagos sa buto. Opisyal nang nagsimula ang palabas, nakpakita na ang mamamatay tao. Nanatili akong nakatayo, hindi sumisigaw, hindi kumakalabok sa pinto. Sa kabilaeng makapal na pinto, naririnig ko pa rin ang mabibigat na tunog mula sa labas. Iyon ay ang tawa. Isang tawa ang pananalo. Isang baliw na tawa ang taong tinawag kong asawa sa loob ng 10 taon. Paalam, mahal kong asawa. Sa susunod mong buhay, huwag masyadong maging matalino ha. Ang mababaeng ambisyosa, na kinokontrol lahat ng kapangyarihan ng asawa nila, kamatayan lang ang bagsak. Diyan ka lang at mag-countdown. 3 oras na lang. Maninigas na at magiging yelo ang dugo mo. Bukas ng umaga, ako na ang papalit sa iyo sa pamamahala ng buong impreyong ito. Rest in peace, Halimaw. Ang masinabi niya ay umalingaw-ngaw sa insulated walls. Bumalik sa matainga ko. Mas malamig pa kaysa sa negative 20 degrees na bumabalot sa silid. Ito pala ang mahuling salitang inilaan niya sa akin. Ang kaduwagan at kalupitan ng lalaking. Ito ay umabot na sa antas na hindi kayang ilarawan ng masalita. Tumalikot ako mula sa bakal na pinto. Ang temperatura sa loob ay nasa 20 graseto. Hindi nila pinatay ang cooling system gaya ang sinabi nilang kasinungalingan kanina. Bagkus, iniset nila ang kompresor sa maximum power. Umaangat ang lamig mula sa nagyayelong sementadong sahig, nanunuot sa pantalon at tumatagos sa magabuto.
Ang mahamok sa mapilik mata ko ay nagsimulang tumigas. Ang bawat hininga ay nagiging puting usok na nagiging maliliit na kristal na yelo. Kung isang normal na tao ang nakulong dito na naka-office attire lang, siguradong sisigaw sila hanggang sa mapunit ang kanilang lalamunan, hampasin ang pinto hanggang sa mabasak ang buto nila, bago tuluyang bumigay sa matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Uubusin ng lamig ang kanilang will to life, papatayin ang nervous system, at magdudulot ng hallucinatory sleep bago tuluyang dumating ang kamatayan. Ngunit hindi ako normal na tao. Ako si Valerie, isang babaeng nakmula sa pinakamababang antas ng kahirapan, na tumapak sa napakaraming pagsubok para lang may tayo ang negosyong ito. Hindi ko kailanman papayagang mamatay ako sa kamay ng mga basurang ito. Kalmado kong hinubad ang aking trench coat. Sa ilalim nito, ay ang specialized thermal suit, na kaya ang negative 40 degrees Celsius, na inihanda ko pa. Kumuha ako ng maliit na military-grade flashlight mula sa bulsa ko, at binuksan ito. Ang matapang na ilaw nito ay tumagos sa malamig na hamog, nililiwanagan ang mahilera ng styrofoam boxes ng seafoods na nakasalansan hanggang kisame. Naglakad ako ng mabilis patungo sa dulong warehouse, kung nasaan ang higanteng exhaust fan system. Gaya ng ipinagutos ko sa technical team ko kaninang umaga. Ang bakal na grill na nagpoprotekta sa ventilation shaft ay pinutol na ang mga welds, at kinabitan na lang ng dalawang maliliit na turnilyo. Salop ng chef, nagtago na ang mataw ko ang makapal na thermal jacket, gloves, at isang matigas na carbon crowbar. Ginamit ko ang makamay ko para luwagan ang dalawang turnilyo at tinanggal ang iron grill. Ang look ng ventilation shaft ay madilim, masikip, at amoy na amoy ang langis ng makina. Pero para sa akin, ito ang pintuan patungo sa buhay ko, at daan din patungo sa pagkawasa ng pamilya ni Paolo. Mabilis kong isinuot ang dagdag na jacket, ang gloves, kinuha ang crowbar, at gumapang papasok sa tubo. Ang lamig ng yero ay dumikit sa balat ko, ngunit ang apoy ng paghihiganti sa puso ko ay nag-alap. Sinusunok ang lahat ng pakiramdam ng panginginig. Gumapang ako metro-metro, sumasakit ang siko at tuhod ko habang kumukiskis sa tubo. Patuloy lang ako sa pag-usat, papunta sa exhaust fan sa likuran ng warehouse. Sa isip ko, paulit-ulit na nag-echo ang masalita ni na Paolo, Mama Teresita, at nang kabit niyang siya na parang isang sirang plaka. Gusto nilang pahatian ang 100 milyon pesos. Gusto nilang tapakan ang bangkay ko para magpakasal. Akala ba nila hahayaan ng Diyos na magwagi ang kasamaan? Walang Diyos ngayon. Ngayong gabi, ako mismo ang magiging kamatayan para humusga sa makasalanan nila. Pagkatapos ang 15 minutong paggapang sa madilim at nakakasakal na tubo, nakarating na rin ako sa fan cover sa likuran ang warehouse. Ang coffer na ito ay dinisenyo rin ng ngataw ko para maging isang trapdoor na pwedeng buksan mula sa loop. Malakas ko itong itinulak, at bumukas ang mechanical joints. Pumasok ang mainit, at malinsangan na hangin ng gabing Maynila. Dala ang amoying damo at putik. Inilabas ko ang kalahati ng katawan ko, kumapit sa pader, at hinayaan ang sarili kong mahulog sa damuhan sa likod ng warehouse. Nakatakas na ako mula sa nagyayalong impyerno. Tumingala ako sa madilim na kalangitan, huminga ng malalim para mapuno ang paninikip ng aking dibdib ng mainit na hangin. Tapos na ang survival act, ngayon, oras na para mag-umpisang manghuli ang kornadong hayop. Nagtago ako sa dilim ng matataas na talahib, tinitingnan ang sulok ng likod bahay. Gaya ngang inaasahan, ang maliit na delivery truck ng kumpanya ay nakaparada roon. Walang ilaw pero umaandar ang makina. Nakaupo sa loob ng cabin, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng screen ng cellphone, kitang-kita ko ang mukha ni Nika, ang kapatid ni Paolo na pinakain kong 5 taon. Aliw na aliw siyang nagse-cellphone, nakangiti. Siguradong kachat niya ang mga kaibigan niya. Ipinakmamayabang na bukas ay babaliktad na ang mundo ng pamilya niya, na magiging mayamang senyorita na siya at hindi na niya kailangang tiisin ang masusungit na tingin ng kanyang hipak. Inutusan siya ng nanay at kapatid niya na magbantay dito. Pagkatapos ay lock ni Paolo ang warehouse at umalis para gumawa ng alibi. Maiwan siya dito ngang 2 oras pa para siguraduhin walang ibang manggagawa na biglang babalik. Pagkatapos, saka lang siya pwedeng umalis. Nagkanya-kanya sila para gumawa ng alibi. Siguradong nakmaneho na pabalik ang siyudad si Paolo. Sinasadyang magpakita sa isang bar o hotel na may CCTV para patunayang wala siya sa pinangyarihan ang krimen. Iniwan nila si Nika rito bilang huling bantay. Isang matalinong kalkulasyon, pero ito ang naging pinakamalaking pagkakamali nila, dahil iniwanan nila ako ng perpektong hostage. Hinawakan ko ng mahigpit ang carbon crowbar. Bawat hakbang, dahan-dahan parang isang anino, naglakat ako sa hamong ng damo papunta sa truck.
Si Nika ay walang kaalam-alam na nakatayo na sa likuran niya si kamatayan. Ibinaba niya ng kaunti ang bintana para manigarilyo. Lumabas ang amoy ng murang sigarilyo. Pinigilan ko ang hininga ko at naglakad sa likod ng cabin. Sa bilis niya kidlat, pumunta ako sa harap niya driver's seat. Ginamit ko ang crowbar para basagin ang salamin sa gilid. Nabasak ang salamin at bumaksak ang mga bubok sa sahing sasakyan. Napatalon si Nika sa gulat, sumigaw ng ubod ng lakas, at nabitawan ang cellphone sa sahig. Bago pa niya maproses kung anong nangyayari, ipinasok ko ang kamay ko sa basak na bintana, mahigpit na sinabunutan ang nakakrol at kinulay ang buhok niya, at hinila ng malakas patalikot. Gamit ang kabilang kamay ko, binuksan ko ang pinto, at kinalatkat ang sumisigaw at nagwawalang babay pabagsak sa lupa. Bitiwan mo ko. Tulong, sino ka? Bitawan mo ko. Sumigaw siya ng nakapikit. Kinakalmot ang hangin. Akala niya siya ay hinohold up. Wala akong sinabing kahit ano. Idiniin ko ang tuhod ko sa likod niya. Ipinako siya sa basang semento. Inilagay ko ang malamig na crowbar sa lik niya. Tumahimik ka. Kung sisigaw ka pang isa, babasagin ko ang bungo mo. Pakarinig sa pamilyar at malamig na boses ko. Nanigas ang buong katawan ni Nika. Lumingon siya. Nanlaki ang mamata na parang nakakita ang demonyo. Nanginginig ang malabi. Hindi makapagsalita ng maayos. Ate Val, bakit ka nandito? Sabi ni Kuya Paolo na matay ka na sa loob ng cold storage diba? Yumuko ako at bumulong sa taingan niya. Nagihigpit ang mga ngipin ko. Magaling kayong magplano, pero nakalimutan niyo ang isang bagay. Ang imperyong ito ay itinayo ang sarili kong mga kamay. Bawat blok, bawat makina, kontrolado ko. Akala niyo ba? Magagamit niyo ang kiyaman ko para ilibing ako. Ate Val, maawa ka sakin, wala akong alam. Sila mama at Kuya Paolo ang nagutos sakin. Maawa ka sakin. Nagmamakaawa ako. Nagsimula siyang umiyak. Naghalo ang luha at sipon. Paulit-ulit na nagmamakaawa. Ang duwag na kalikasan ng napalamunin ay laging lumalabas kapag nahaharap sa kamatayan. Pero ang puso ko ngayon ay kasing lamig na ang yelo. Mas malamig pa kaysa sa temperatura sa loob ng warehouse number 3. Tumayo ako, hinawakan ko siya sa kwelyo, at kinalatkat siya papunta sa main door ng cold storage. Nagwala siya at umiyak ng mapait. Ngunit ang lakas ng isang babaeng puro pagpapasarap lang ang alam ay hindi kayang talunin ang makamay kong nagbuhat ng daan-daang kilong seafoods noong nagsisimula pa lang ako. Pagdating sa harap ng bakal na pinto, binitawan ko siya. Bumaksak siya sa lupa, niyakap ang mabinti ko. Kinuha ko ang spare at minkikat sa bulsa ko at iniswipe sa scanner. Tumunog ang beep, at dahan-dahang bumukas ang bakal na pinto. Naglalabas ng puting usok at lamig na amoy kamatayan. Tumayo ka, pumasok ka sa loop, utos ko, itinitutok ang crowbar sa kanya. Ate Val, nang maalala ko si Teresita, mas lalong nag-alap ang galit sa puso ko. Sinipa ko ng malakas ang tadyang niya kaya napagulong siya papasok sa pinto. Ang nanay mo, naabala sa pagdiriwang ngayon dahil akala niya patay na ako. Diyan ka humiga at hintayin mong iligtas ka niya. Siyam na buwan ka niyang dinala. Tingnan natin bukas kung paano siya iyak kapag nakatanggap siyang malaking blok ng yelo na hugis ng sarili niyang anak. Bago pa siya makagapang palabas, ginamit ko ang buong lakas ko para itulak ng malakas ang higanteng bakal na pinto. Bleg. Sumara ang pinto. Hinila ko ang mechanical lock mula sa labas. Ang tunog ng mga kandado na naglalok ay umaling-gaunggaw. Tinatapos na ang kapalaran ng taong nasa loob. Naririnig pa rin ang kalabog sa pinto at ang matinig na sigaw ni Nika mula sa likod gumakapal na bakal. Ngunit pakalipas ang ilang minuto, mawawala na ang lahat ng ingay. Hindi papayak ang 20 grasay na humaba pa ang anumang buhay. Naglakad ako papunta sa central control panel sa Hilid NG Pinto. Nadisable na nila ang alarm system na konektado sa phone ko, pero hindi nila alam na may isa pa akong backup, hidden camera at temperature sensor. Inilagay ko ang code, pinatay ko ng tuluyan ang lahat ng emergency sensors sa loob ng warehouse. At pinutol ko ang kuryente ng emergency release button mula sa loob, walang kahit anong pag-asa ang babaeng nakakulong sa ice tomb na iyon. Tapos na ang lahat. Itinapon ko ang crowbar sa matalahip, hinubad ko ang thermal suite, at itinapon iyon sa apoy na sinindihan ko mula sa lumang basurahan sa sulok para sunugin ang ebidensya. Sumakay ako sa aking SUV, pinaandar ang makina, at umalis sa tahimik na gabi, iniiwan sa likuran ang isang nagyelong libingan at isang krimen na unti-unti nang nagiging yelo.
Habang nagmamaneho pabalik sa siyudad, tinawagan ko si Attorney Mark. Attorney, tapos na ang lahat. Si Nika ay nasa loob ng warehouse. Number 3. Ang lahat ng ebidensya ng pagplano ni na Teresita at Paulo na patayin ako, naitago mo na ba ng mayos? Kalmado at seryoso ang boses ni Attorney Mark sa kabilang linya. Handa na ang lahat, Val. Naka-encrypt na at nakatago sa isang secure server ang lahat ng audio recordings, dashcam footages, at ang logs kung paano nila pinatay ang alarm system. Bukas ng madaling araw, gagamit ako ng disposable SIM para tumawag ng anonymous tip sa mga pulis tungkol sa isang tao na sumisigaw ng tulong sa warehouse. Number 3. Magpahinga ka na muna sa secret chondo mo. Hayaan mo ng batas ang umasikaso bukas. Binaba ko ang telepono, at bahagyang ngumiti, isang mapait pero napakasarap na ngiti. Ngayong gabi, mahimbing ang tulog ko, habang ang mataong nangarap sa 100 milyong piso na iyon, sige, I enjoy niyo na ang huling gabi niyo ngang kalayaan. Dahil bukas pag-angat ng araw, ang mundo niyo ay guguho, madudurok ng pira-piraso. Ang duguan at malagim na hatol na kayo mismo ang sumulat, kayo na mismo ang sasalo. Nang gabing iyon, nanatili akong gising sa secret chondo ko sa gitna ng siyudad. Nakaupo ako sa leather sofa, tahimik habang hawak ang isang baso ng dark red wine. Hindi kumukurap ang nga mata ko habang nakatitik sa screen ng computer, na nagpapakita ng live infrared feed mula sa labas ng cold storage number 3. Ang kamera ay lihim kong ipina-install sa mga postangang ilaw sa paligid. Kitang-kita ko ang lahat ng nangyayari sa dilim. Walang taong dumating. Walang anumang ingay na lumalabas. Ang higanteng bakal na pinto ay nakasara pa rin. Malamig at walang awa. Tulad ng eksaktong planong ginawa ng pamilya ni Paolo para sa akin. Sa loop nun, sa temperaturang 20 grado ang oras ng pinakamamahal nilang anak ay pabilis na naubos kasabay ngang bawat mahinang pinting ng kanyang puso. Eksaktong alas, 5 ngan umaga, nang magsimulang sumilay ang unang liwanag ng araw na nagbigay ng kulay abo sa tahimik na industrial park, tinawagan ko si Attorney Mark. Nangyari ang lahat na parang isang programmed script. Gumamit si Attorney Mark ng disposable SIM para tumawag sa 911 hotline ng pulisya. Gumamit siya ng voice changer para mag-report ng anonymous tip na may nangyaring malubhang aksidente sa trabaho sa cold storage. Number 3 ng Valerie Commercial Corporation. Kahit anonymous ang tawag, masyado itong detalyado tungkol sa lokasyon kaya hindi ito pwedeng balewalain ng mapulis. Mag-aalas 6 nga, umaga nang wasakin ng nakakabinging sirena nga, mapolis car at ambulansya ang katahimikan sa probinsya. Tiningnan ko mula sa screen, 3 government vehicles ang pumarada sa malawak na sementong bakuran. Mabilis na bumaba ang mga pulis para i-cordon ang area. Tiningnan nila ang delivery truck na may basak na bintana sa madilim na sulok bago sila dumiretso sa pinto ng cold storage. Kasabay nito, ang listening device mula sa sala ng aking mansyon ay nagsimula na ring magpadala ng live na tunog. Maagang nagising ang biyenan ko, pabalik-balik siya sa paglalakad sa sala. Naririnig ang masayang kalatkat ng masinalas niya sa kahoy, nasahig dahil sa excitement at pagmamadali. Kinuha niya ang landline, at tinawagan ang paborito, niyang anak na marahil, ay natutulog kasama ang kabit niya sa isang hotel. Paolo, gising na. Anong oras natulog ka pa? Maliwanag na. Ayos ba lahat nangyari kagabi? Tumawag na ba si Nika sayo? Kanina ko pa tinatawagan ang batang yon pero cannot be reached. Baka nakatulog sa loob ng truck. Mag-ayos ka na at umuwi. Magpalit ng damit at kunwari tawagan mo si Valerie. Kapag hindi sumagot, simulan na natin ang pag-arte na hinahanap mo ang asawa mo at dumiretso tayo dun sa warehouse. Number 3. Kailangan nandun tayo bago dumating ang manggagawa para may arte natin, ang iyak natin sa harap nila. Opo, ma. Kumalma lang po kayo. Bakit ba kayo nag-aalala? Tulog pa siya na. Hinaan niyo ang boses niyo. Ibinigay ko na kay Nika ang susi ng truck kagabi. Sinabihan ko siyang magbantay ng maayos, at umalis pagkatapos ang 3 oras. Baka natulog sa bahay ng kaibigan niya tapos namatay ang phone. Kilala niyo naman yon. Si Valerie naman, siguradong naging block na ngang yellow sa loop ngayon. Mahanda na kayo, susunduin ko kayo diyan. Tapos sabay na tayong pupunta. Huwag niyong kalimutang magdala ng fixed vaporub o white flower. Mamaya kapag nabuksan na at nakita natin ang bangkay niya. Ipahit niyo sa mata niyo para kunwari umiyak talaga kayo ha. Yayaman na tayo, ma. Oo, alam ko. Nakasuot na ako ang itim na damit dito. Bilisan mo. Gustong-gusto ko nang makita na sa atin na mapupunta ang daan-daang milyong negosyong ito. Bilisan mo. Nakaupo ako sa chondo. Nakikinig sa walang awang usapan ngang mag-inang ito.
at kusa na namang ngumiti ang malabi ko dahil sa pandidiri. Nangangarap sila sa isang napakalaking yaman, naghahandang umarte sa isang perpektong trahedya para linlangin ang mundo. Pero hindi nila alam na ang trahedyang iyon ay nakalaan mismo para sa kanila, at ang papel na gagampanan nila ay hindi man nagluluksa at kawawang tagapagmana, kundi mga mamatay taong pumatay sa sarili nilang dugo at laman. Eksaktong alas, 7 ng umaga, parang lumilipat na pumasok ang sasakyan ni Paolo kasama si Teresita sa bakuran ng warehouse number 3. Sa kamera, nakita ko kung paano namutla ang mukha ni Teresita nang makita niya ang yellow police line na nakaharang sa pinto ng warehouse. Agad na nagpreno si Paolo, taranta silang bumaba ang sasakyan. Nagsimula na ang palabas. Tumakbo si Teresita habang sumisigaw. Ikinumpas ang magabraso niya sa hangin papunta sa police officer na nag-iimbestiga. Sir, anong nangyayari dito? Bakit may police line sa warehouse namin? Nasaan ang manugang ko? Sabi niya kagabi pupunta siya dito para make check ng inventory pero hindi na siya umuwi. Siya ang CEO dito. Diyos ko, na-aksidente ba siya sa loop sir? Valerie, anak. Mga sir, asawa po ako ni Valerie. Ako po ang vice-presidente dito. Kagabi po pumunta dito ang asawa ko. Buong gabi po akong tumatawag pero hindi siya sumasagot. Kinutuban po ako kaninang umaga na may masamang nangyari kaya isinama ko ang nanay ko dito. Parang awa niyo na. Buksan niyo ang pinto para makita ko ang asawa ko. Kapag may masamang nangyari sa kanya, hindi na namin alam kung paano kami mabubuhay. Tiningnan sila ang pulis ng may pagdududa, at seryosong sinabihan silang kumalma. Ipinaliwanag niya na may tumawag at nag-report ang insidente. Ang pinto daw ng warehouse ay nalok mula sa labas, at naghahanda na ang rescue team, nasiray ng mechanical lock para mabuksan ito. Pagkarinig sa salitang nalok mula sa labas, nakita ko ang pagkabigla sa magabalikat ni Paolo, pero mabilis siyang yumuko para itago ang kaba niya. Akala niya, umayon pa rin ang lahat sa plano, na ang pagkalok ng pinto ay isiping aksidente dahil sa technical error o kapabayan ng mga tauhan. Umalinggaong ang maingay na tunog ng metal cutter, pumupunit sa katahimikan ng umaga. Nagliparan ang mga sparks habang pinuputol ng rescue team ang matigas na bakal na lock. Ang puso ang mag-inang Teresita at Paolo ay malamang kumakabok-kabok sa tuwa at pananabik. Hinihintay nila ang sandaling bumukas ang pinto. Hinihintay na makita ang bangkay kong matigas na nakabulakta sa sahig. Hinihintay nilang makapag-iyak-iyakan at opisyal na manahin ang kayamanan. Sa wakas, naputol na ang kandado. 4 na bumbero ang nagtulungan para hilahin ang mabigat na bakal na pinto. Isang malakas na lagitik ang tumunok, at dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang negative 20 degrees na lamig na nakulong sa loob ng buong gabi ay mabilis na lumabas, umalon parang isang makapal at puting ulap na humampas sa mga muhangang na taong nakatayo sa labas. Biglang bumaksak ang temperatura sa paligid. Unti-unting nawala ang makapal na hamog, at lumantat ang eksena sa loop. Ang mamalalakas na ilaw and flashlight ng mapulis ay tumutok sa gitna ng silid. At doon, malapit sa pintuan, hindi ang bangkay ko ang naroon. Isang maliit na figura ng babae na suot ang isang manipis na mamahaling jacket, nakabaluktot at nakahiga sa sementong sahig na punong yelo at niyebe. Ang balat ng babae ay naging violet at kulay abo. Ang kanyang kulot na buhok ay naging matigas na yelo, at bawat hibla ay nakadikit-dikit parang mga karayom. Nanlilisik ang mga mata niyang nakabukas pa rin. Nagpapakita ang sugdulang takot at kawalan ngang pag-asa bago inagaw ngang lamig ang kanyang huling hininga. Duguan ang makamay niya. Ang kanyang magagandang makuko ay nabali at nasira dahil sa nakakabaliw na pagkalmot sa makapal na bakal na pinto sa kalagitnaan ng pag-asang makalabas. Ito ay isang yelong rebulto na nagpapakita ngang pinakamalupit at pinakamasaklap na anyo ngang kamatayan. Nanigas si Teresita sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang kanyang mata na parang sasabog at lalabas na mula sa mukha niya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Pilit siyang kumurap at paulit-ulit na kinusot ang kanyang mata. Iniisip na nagahalusinata lang siya dahil sa lamig, pero hindi. Ang maliit na butterfly tattoo sa pulso, ang kwintas na may letrang N na tahimik na nakasabit sa matigas at nagyayalong lik na iyon hindi iyon pwedeng makamali. Nika, anak ko, Nika, hindi Totu, bakit si Nika, bakit ikaw anak ko? Ang sigaw ni Teresita ay nakakabasag ng eardrums ng lahat ng taong naroon. Hindi ito ang pekang iyak na inihanda niya kanina. Ito ay ang umangol ng isang hayop na tinanggalan ng puso. Ito ay malungkot, nakakatakot, at puno ng pagkabalif. Bumaksak siya sa malamig na lupa,
Ginamit ang dalawang kamay para sabunutan ang sariling buhok at pilit na gumapang papunta sa pintuan ng cold storage. Ngunit ang pinakamamahal niyang anak ay nakahiga na at hindi na muling makakagala. Hinding-hindi na muling bubuka ang bibig nito para humingi ng para sa kanya kahit kailan. Ang pagputok ng araw ngayong umaga para sa pamilya ni Paolo ay ang pinakamalupit na sandali ng impyerno sa lupa. Nakaupo ako sa loob ng itim at bulletproof kong sasakyan, tahimik na nakaparada sa isang madilim na sulok hindi kalayuan sa pinangyarihan. Ang tinted na bintana ay nagtatago sa akin mula sa labas. Ibinaba ko ang bintana ng kaunti para marinig ng malinaw ang magulong tunog na nakmumula sa bakuran ng cold storage number 3. Ang amoyng kamatayan ay parang kumakalat sa hangin, kasama ang amoyng kasinungalingan at karma. Gumapang si Teresita sa semento. Dumudugo na ang mga tuhod niya dahil sa gasgas sa magaspang na lapak. Susugot sana siya para yakapin ang nanigas na bangkay ni Nika, ngunit agad siyang pinigilan ng dalawang pulis para protektahan ang crime scene. Sumigaw siya at nagwala na parang baliw. Ang mata niya ay pumupula na dahil sa mga pumutok na ugat. Bitawan niyo ko, paraanin niyo ko, yayakapin ko ang anak ko. Nika, anak ko, gumising ka, anak, bakit ka nandito? Dapat si Valerion. Sinabihan kitang magbantay sa labas. Sinong nakulong sa anak ko dito? Sinong pumatay sa anak ko? Diyos ko po, pagbayaran niyo ang buhay ng anak ko. Sa sobrang pagpanik at pagkabaliw niya, tuluyan na siyang nawalan ng rason. Ang nadulas na salita sa kanyang bibig ay malinaw na narinig ng lahat ng mga otoridad doon. Dapat si Valerion, sinabihan kitang magbantay sa labas. Ang bawat salita ay nagsisilbing pinakamatibay na pag-amin. Mismong siya ang nagtanggal ng takip sa malupit na planong sila mismo ang gumawa. Ang mabetranong investigador doon ay agad na napakunot no. Nakatinginan sila ng may paghihinala at mabilis na nagsulat sa kanilang mga notebook. Ma, tumahimik na po kayo. Ano bang pinagsasasabi niyong kalokohan? Natatarantang lumapit si Paolo. Pilit na tinatakpan ang bibig ni Teresita. Namumutla ang mukha niya. Pawis na pawis sa kabilang lamig na nakmumula sa warehouse. Naramdaman niya ang nakamamatay na panganib mula sa mga baliw na salitang nanay niya. Lumingon siya sa mga pulis. Pilit na nagform ng pangit na ngiti at nanginginig na nagpaliwanag, mag-asir. Pagpasensyahan niyo na po ang nanay ko. Nashock lang po siya kaya kung ano-ano na ang sinasabi. Baka po kagabi sumunod ang kapatid ko sa hipak niya para mag-check ng inventory tapos aksidenteng natrap sa loop. Matanda na po ang nanay ko. Nabaliw na po siya nang makitang patay ang anak niya. Huwag niyo na po siyang pansinin. Humakbang pasulong ang Hepe ng Homicide Division. Tiningnan niya si Paolo ng matalim at lumingon kay Teresita na nag-iyak sa lapak. Nagsalita siya ng malamig at direkta. Iimbestigahan namin ng mabuti ang sanhi ng pagkamatay. Ngunit sa inisyal na obserbasyon namin, ang lock and cold storage ay isinara mula sa labas gamit ang isang malakas na puwersa. Hindi ito isang normal na aksidente. Dagdag pa rito, ang delivery truck ng kumpanya sa likuran ay may basak na bintana. May bakas ng labanan at kidnapping. Inaasahan ko na makikipagtulungan kayo ng nanay niyo. Huwag kayong aalis sa crime scene habang isinasagawa ang investigasyon. Ang pahayag ng pulis ay parang isang martilyong ipinukpok sa ulo ng magina. Pagkarinig ni Teresita sa mga salitang lock isinara mula sa labas. Nanlaki at nawalan ng buhay ang kanyang mga mata. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang huling katinuan ng isang mamamatay tao ay nagsimulang pagtakpi-takpiin ang napangyayari. Naalala niya ang plano kagabi. Siya mismo ang utos kay Paolo na pagkatapos linlangin si Valerie papasok sa warehouse. Siya mismo ang magilang ng pinto at isara ang lock mula sa labas. At ang anak niyang babae na nagbabantay sa labas, bakit nakulong sa loop? Bakit may labanang nangyari sa truck? Isang nakakakilabot na ideya ang dumaan sa isip niya. Walang ibang tao doon kundi si Paolo. Ang taong nakulong kay Nika sa loop ay walang iba kundi si Paolo. Marahil dahil madilim, nagmamadali, o dahil sa isang malubhang pagkakamali. Hindi niya alam na naroon ako. Hindi niya alam na nakatakas ako at ako mismo ang nagtulak kay Nika sa loop. Sa kanyang baliw at limitadong pag-isip, may isa lang siyang teorya. Ang sarili niyang anak na lalaki ang pumatay sa kapatid nito. Ikaw, hayop ka, ikaw. Biglang tumayo si Teresita at sinugot si Paolo ng may lakas na hindi mo akalaing magagawa ang isang 60 taong gulang na babae. Kinalmot at pinagsasampal niya si Paolo sa mukha ng paulit-ulit. Sumisigaw hanggang sa mapunit ang lalamunan. Ikaw ang naglock ng pinto, di ba? Sabi ko ikulong mo si Valerie. Bakit ang kapatid mo ang ikinulong mo?
Bulak ka ba? Walang hiya ka? Pinatay mo ang kapatid mo. Ibalik mo sa akin si Nika. Ibalik mo ang anak ko. Ipinanganak ba kita para patayin ang sarili mong kapatid? Diyos ko, karma. Karma ito. Ma, baliw na kayo. Hindi ko ginawa yon. Kinulong ko si Valerie. Nung sinarado ko ang pinto, narinig ko pa ang sigaw ni Valerie. Huwag niyo kong pakbintangan. Manggasir, nabaliw na talaga ang nanay ko. Sa sobrang pagpanik at pagkawalangang kontrol, nagpumiglas si Paolo at malakas na itinulak si Teresita palayo. Napabagsak si Teresita patalikod at malakas na tumama ang ulo niya sa sementong lapak. Sa sandaling ng kamatayan, at sa panganib ng pagkakulong, ang kanyang kaduwagan ang naging dahilan para aksidenteng maamin niya ang ginawa niyang pagkulong sa tao. Sa mismong harap ng dosa-dosa ng mga testigo at mga pulis. Agad na sumugot ang mga pulis. Pinilipit ang mga braso ni Paolo sa likod at pinusasan siya. Kasabay nito, dalawang babaeng pulis ang lumapit para damputin sana si Teresita, ngunit siguro hiwalan ng saysay ang batas para sa babaeng ito. Ang pinakamalupit na parusa ay naipatupat na sa kanyang mismong isipan. Nakabulakta si Teresita sa malamig na semento, ang gulo-gulong buhok na may kulay puti ay puno ng alikabok at dugo mula sa sugat niya sa noo. Nakatitik siya sa maulap na kalangitan. Walang emosyon ang mga mata, blanko. Bumubulong siya ng mga salitang hindi maintindihan. May mga nakakatakot na pag-iyak na sinasabayan ng mahihinang hikbi. Narealize niya na mismong ang walang hanggang kasakiman niya. Mismong ang masama niyang plano para nakawin ang 100 milyong piso na nanggaling lang pala sa imahinasyon. Ang direktang nagtulak sa kanyang paboritong anak patungo sa kamatayan. Siya mismo ang gumuhit ng libingan para sa kanyang manugang, pero ang nahimlay doon ay ang sarili niyang dugo at laman. Ang pakiramdam ng pagkakasala, ang matinding sakit, at ang takot sa parusang nahihintay, ay sumakal sa anumang pagnanais ng sakim na babaeng ito na mabuhay pa. Biglang nanigas at nakumbulsyon ang katawan ni Teresita. Napakagat siya sa sarili niyang dila ng ubot ng lakas dala ng matinding pakabaliw at pakabigla. Isang nakakikilabot na pagnangalit ang narinig, at bumulwak ang maraming dugo mula sa kanyang bibig. Bumaba sa kanyang baba at namansahan ng pula ang kanyang damit. Ma, anong nangyayari? Tulong, gamutin niyo ang nanay ko. Baliw na sumigaw si Paolo. Nang makita ito nga pulis at medics, agad silang tumakbo. Pilit na binubuksan ang bibig ni Teresita para iligtas siya. Pero huli na ang lahat. Kinagat niya ang sariling dila at dahil sa tindingang shock at pagkasakal sa sarili niyang dugo, hindi na siya makahinga. Nanlaki ang kanyang mamata. Ilang beses na kumisay ang katawan bago tuluyang nawalan ng buhay, at naging walang hanggang tahimik, sa mismong gilid, na natutunaw, na yelo mula sa bangkaing kanyang anak. Karma. Hindi na kailangang mahintay ng susunod na buhay. Hindi na rin kailangang hintayin pa ang hatol ng korte. Ang taong nagtanim en kalupitan ay nagtapos en kanyang sariling buhay sa pinakamasakit at pinakamalagim na paraan. Nakaupo ako sa sasakyan, at malamig na pinapanut ang pagtatapos ng trahediyang iyon. Ang puso ko ay walang naramdaman kahit konting awa. Ang mataong walang konsensya ay hindi nararapat bigyan ng awa. Dahan-dahan kong isinara ang bintana. Sinanyasan ang driver na paandarin ang makina at lisanin ang madugong lugar. Hindi pa tapos ang laro. May isa pang duwak na naghihintay sa akin sa unahan. Ang itim kong sasakyan ay mayos na tumakbo sa highway, pabalik sa mansyon sa exclusive subdivision. Kaninang umaga ay sobrang linaw ng langit ng Maynila. Parang ang ulan kagabi ay hinugasan na ang lahat ng dumi ng siyudad. Sumandal ako sa malambot na leather seat, umigop enehe mainit na kape, at nakaramdam enehe sobrang hinawa. Si Paolo ay pinusasan na dinala enehe pulis papunta sa presinto mula pa lang sa crime scene. Patay na ang nanay, namatay sa lamig ang kapatid niya, at siya mismo ay papasok sa kulungan para sa kasong murder. Pero para sa akin, hindi pa ito sapat para sumaya ako. Gusto kong iparanas sa kanya ang pinakamatinding kawalan ng pag-asa. Gusto kong makita niya kung paano ang pangarap niyang 100 milyong piso na ipinaglaban niya ay madudurog parang bula. At gusto ko siyang lumuhot sa paanan ko para tanggapin ang huling pang-iinsulto. Sa tulong ni Attorney Mark, bilang legal na asawa at may-ari ng negosyo, nag-request ako sa mga pulis. Humingi ako ng pahintulot na makausap si Paolo sa interrogation room para daw linawin ang ilang detalye tungkol sa perangang kumpanya bago ito ay freeze. Ang totoo, ito ang huling pabor na ginamit ko gamit ang pera at kapangyarihan para magbigay ng fatal psychological blow sa nagtaksil sa akin. Nang hapong iyon, pumasok ako sa visiting room ng presinto kasama si Attorney Mark. Malamig ang kwarto at amoy sigarilyo at amak.
Bumukas ang bakal na pinto, at ipinasok si Paolo ang dalawang pulis. Nakasuot siya ng maluwang na orange na damit ng preso, nakaposas ng mahigpit sa likod. Kalahating araw pa lang ang lumilipas, pero ang mukhang dating gwapo at mayabang na vice-presidente ay tuluyan nang nawala. Ang pumalit ay isang payat at mukhang zombie na lalaki, may mahahabang balbas. Nangingitim ang mamata na puno ng takot. Pagkakita sa akin na kalmadong nakaupo sa silya na nakakrus ang mabinti, naka-makeup ng maayos at nakapulang lipstick, natulala si Paolo na parang nakakita ng multo. Nanlambot ang mapaa niya, napaurong siya ng isang hakbang, at nanginginig ang buong katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit ako nakaupo dito, buhay na buhay at walang kahit anong galos. Samantalang kagabi lang, sariling mga kamay niya ang naglok ng pinto ng cold storage. Viva Valeria! Tao ka ba, o multo? Bakit ka nandito? Kagabi. Kagabi ako mismo ang... Ngumiti ako, isang matalim na ngiti. Kalmado akong tumayo at lumapit sa lamasang naghihiwalay sa aming dalawa. Totoong nilok mo ang pinto sa labas. Gusto mo akong ikulong doon para gawin yelo diba? Nagulat ka ba? Mahal kong asawa, napakamalas mo. Ang tanggang plano niyo nanay mo na pinag-usapan niyo pa sa Lubengge opisina. Narinig ko lahat. Akala mo ba ganun-ganun lang ako mapapaikot ng maganyang kabubuhang plano niyo? Alam mo na pala lahat, kung ganon. Sinika. Utal-utal na sabi ni Paolo, ang mamata niya ay nanlalaki sa takot. Unti-unti na siyang nakakarealis ang isang nakakakilabot na katotohanan na mas nakakatakot pa kaysa sa buhay ako. Tama ka, ang taong nakulong sa cold storage kagabi, hindi ako, kundi ang pinakamamahal mong kapatid. Nakatakas ako mula sa ventilation shaft na ipinahanda ko na sa technician simula pa nung umaga. Pagkalabas ko, nakita ko si Nika na nagse-cellphone lang sa loob ng truck, nagbabantay habang pinapatay mo ang asawa mo. Kaya hinila ko siya pababa. Itinapon ko sa loop ng warehouse, tapos isinara ko ang pinto. Ikaw ang naglock ng pinto, ikaw ang pumatay sa kanya. Habang ako, isang tao lang na napawi, nang maaga mula sa business trip at natulog ng mahimbing sa isang magandang tsondo. Tinitigan ko siya ng malapit, bumubulong ng madiin. Anong pakiramdam na ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong kapatid ha, Paolo? Anong pakiramdam na makitang mamatay ang sarili mong nanay sa harap mo dahil hindi niya kinaya ang karma na nanggaling sa sarili niyang kasakiman? Masakit ba? Iyan ang regalong inihanda ko bilang kapalit sa pagtataksil ang pamilya niyo sa akin. Hindi, isa kang demonyo, isa kang ahas, pinatay mo ang nanay ko, pinatay mo ang kapatid ko, papatayin kita. Sumigaw si Paolo na parang baliw, pilit na tumatalon sa ibabaw ng mesa para sakalin ako, ngunit agad siyang idiniin ng dalawang pulis sa lapak. Ang mukha niya ay nakadikit sa malamig na kahoy, ang kanyang luha at laway ay naghalo sa mukha niya na sobrang nakakaawa at nakakahiya. Demonyo? Sino ba ang totoong demonyo rito? Ang taong pinakain ko at tinulungan, tapos nanlalaki at nakikipagsabuatan para patayin ang asawa para nakawin ang kayamanan, ikaw ang demonyo. Sumigaw ka lang diyan hanggat gusto mo. Dahil ang pinakamasamang parusa para sayo, hindi pa natatapos dito. Tumingin ako kay Attorney Mark at sumanyas. Binuksan ni Attorney Mark ang itim niyang briefcase, nilabas ang isang makapal na folder at inilapak ito sa harap ni Paolo. Tingnan mo ng mabuti, Mr. Vice President. Akala mo ba pak mamatay ako? Ikaw na ang magmamana sa daan-daang milyong cold storage chain na iyon? Ang tanga mo. 3 araw na ang nakalipas, pumirma ako ang deed of transfer. Inilipat ko na ang lahat ng fixed assets, mga makinarya at land lease contracts ng 15 warehouses na iyon sa isang offshore subsidiary company ko. Ang Valerie Commercial Corporation ngayon ay isa na lang empty shell. Naiwan na lang dito ang 50 milyon pesos na utang sa bangko na malapit ng singilin. Nakita ko kung paano lumit ang pupil sa mata ni Paolo. Ang balitang ito ay mas masakit pa kaysa sa pagkamatay ng nanay at kapatid niya. Ang mga ari-arian, ang nag-iisang dahilan kung bakit niya ipinagpalit ang kanyang pagkatao at konsensya, ngayon ay naging isang tambak na lang ng basurang papel. Niloko mo ako. Tinanggal mo na lahat ng pera ng kumpanya. Hindi pwede. Paano yung 100 milyon ni Yana? Sabi niya magdadala siya ng 100 milyon para magtayo kami ng bagong kumpanya. Nasaan si Yana? Ililigtas niya ako. Papatulong ako sa mga abogado niya na kasuhan kang paninirang puri. Nang mabanggit niya ang kabit niyang si Yana, napatawa ako ng malakas. Isang tawang umalingaw-ngaw sa buong interrogation room. Kumuha akong panibagong set ng madokumento mula sa bag ko, at ibinato ko ayon mismo sa mukha niya. Ang mga nakaprint na papeles ay bumagsak sa sahig,
nagpapakita ng malinaw na litrato at personal information. 100 milyon ba? Ang mayamang siya na mahal mo. Buksan mo yang mata mong mukhang aso, Paolo. Ito ang ma-files na nakuha ang private investigator ko, ang Yana na sinasamba mo. Ang tunay niyang pangalan ay Lani. Galing sa isang mahirap na bayan sa probinsya. Wala siyang trust fund sa abroad. Isa siyang professional scammer. May 2 previous records ng panloloko. Nagpapanggap na mayaman para makahutot ng pera mula sa malalaking uhaw sa babae at uhaw sa pera na tulad mo. Tinuro ko ang isang litrato ni Yana. Lani na nakaupo sa isang madilim na bar kasama ang isang tambay na puno ng tattoo. Pati yung malaking tiyan niya. Pagkadin. Kaninang umaga pa lang nung dinampot ka ng mapulis, mabilis na niyang kinuha lahat ng maalahas at mga mahaling bag na binili mo gamit ang credit card ko. Tumakas na siya kasama ngang tunay niyang boyfriend na tambay. Naghihintay ka ba na magdala siya ang 100 milyon para ibail ka? Maghintay ka hanggang sa susunod mong buhay. Wala na, Paolo. Nawala na ang pamilya mo, nawala ang yaman mo, at ngayon, mawawalan ka na rin ng kalayaan. Hindi Totu. Hindi ako niloko ni Yana. Sinungaling ka. Kayo ang nanloko sa akin. Ma, Nika, patawarin niyo ko. Ibinaksak ni Paolo ang ulo niya sa lamesa. Umiyak ng malakas na parang bata na inagawan ng laruan. Ang kanyang pag-iyak ay walang bahid ng pagsisisi, kundi punong pait at kahihiyan bilang isang natalo. Ibinenta niya ang konsensya niya. Itinaya ang buhay ng asawa niya. Kapalit lamang pala ang isang pagkang pangarap mula sa isang murang gold digger. Malamig akong tumayo. Pinakpagan ang aking damit. Hindi nag-aksaya ang anumang awa para sa taong naghihingalo sa paanan ko. Lumingon ako kay Attorney Mark, at tumango. Umuwi na tayo, Attorney. Mabaho ang hangin dito, nakakasuka. Hayaan na nating batas at ang korte ang magtuloy ng natitira. Gusto kong makuha niya ang pinakamabigat na parusa. Para mayroon siyang sapat na oras sa buhay niya sa loob ng kulungan para nguyain at pagbayaran ang presyong kanyang pagtataksil. Tumalikod ako at naglakad palabas ng presinto. Sa likuran ko, umalingaw-ngaw pa rin ang nakakaawang iyak ng baliw na si Paolo. Ang kadiliman ng kulungan ay tuluyan ng kakainin ang basurang lalaking iyon. Habang ako, naklalakad ako palabas papunta sa liwanag na araw, nakataas ang naghahanda para sa isang bagong simula ng isang mas magandang business empire. Nawala nang nalinta. Naipanalo ko na ang laro, at ako ang nagisang nanalo. Kahit naibato ko na ang madokumento sa mukha ni Paolo sa kulungan para maranasan niya ang pakiramdam ng pagtataksil. Para sa akin, hindi pa ito sapat. Ang isang ahas na ginamit ang pangalan ng pagiging mayaman para makapanghutot ng pera, at inudyukan ang asawa ko na pumatay para makawin ang posisyon ko, ay hindi pwedeng palampasin at hayaang makatakas ng ganun-ganun lang. Ako si Valerie. Isang taong dumaan sa matinding hirap bago yumaman. Hinding-hindi ko papayagang may gagalaw ng pag-ari ko at makatakas ng buhay. Pagkaalis ko ang presinto, sumakay ako sa sasakyan, at nakatanggap ako ang tawag mula sa head ng private investigators ko. Nireport nila na si Lani, ang pekeng mayamang siya na, at ang tambay niyang kasapwat ay nagtatago ngayon sa isang murang motel malapit sa isang tagong daungan sa norte. Nagbabalak tumakas sakay ng barko patungong China. Dala nila ang lahat ng naalahas, mamahaling relo, at mga bags na binili ni Paolo gamit ang credit card ko. Akala nila kapag tumakas sila ron ay mawawala na lang silang parang bula. Pero nakalimutan nila na ang Rolex watch na may mga diamante na binili ni Paolo para sa kanya ay may nakatagong micro GPS tracking chip dahil isa itong mamahaling relo na may global warranty. Ibinigay ko ang tracking code na iyon sa mga pulis. Nang gabi ring iyon, sinugot ng Criminal Investigation Group ang motel. Hinuli ang 2 manloloko habang abala silang nagbibilang ng maninakaw na gamit. Ideneport sila pabalik sa Maynila ng gabi ring iyon para sa investigasyon. Kinaumagahan, inutusan ko si Attorney Mark na magayos ng direct confrontation sa pagitan ko, ni Paolo, at ni Lani, Yana. Sa lubang police investigation room, gusto kong ako mismo ang sumira sa maskara ng babaeng iyon sa harap mismo ang duwag kong asawa. Maliwanag ang kwarto. Naunang ipinasok si Paolo. Mukha na siyang kalansay. Walang emosyon ang mata parang naglalakat na bangkay. Pakalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto. Ipinasok si Lani ngang 2 pulis. Malayong malayo sa mukhang mayaman na puno ng mahaling gamit na nakita ko sa Greenbelt. Ngayon, nakasuot na lang siya ng lukot na damit. Magulo ang buhok. Burado na ang make-up na naglalantat ng pamumutla at murang mukha na may pekas. Wala na ang malaking tiyan niya na nakpapanggap na buntis. Flat na parang hindi man lang umiral. Yana,
Yana, bakit? Bakit mo ginawa sa akin to? Nasaan ang anak natin? Nasaan ang 100 milyon mo? Bakit ka tumakas kasama ang tambay na yon? Sumigaw si Paolo at sinugot sila ni parang asong ulol na pinagutom, pero dahil nakaposas siya sa upuan, napasandal na lang siya, umiyak siya nang umiyak sa madumi niyang mukha. Umasa pa rin siya kahit kaunti na baka pinilit lang ang babaeng yon, na totoo ang pakabuntis niya. Tanga ka ba? Nasa ganitong sitwasyon na tayo tapos nagtatanong ka pang ang katangang tanong na yan, lalaking umaasa sa asawa. Anong anak? Fake silicone belly yon na binili ko online ni 500 pesos. Hinawakan mo pa yon pero hindi mo napansin. Wala kang kwentang lalaki, ang daling utuin. Nakarinig ka lang ng matamis na salita, narinig mo lang na may 100 milyon, nabulag ka na agad. Akala mo totoong mahal kita. Kung hindi dahil sa credit card ng asawa mo, anong gagamitin mo para tawagin kitang asawa ko? Sinungaling ka. Sabi mo anak kang mayaman. Sabi mo may trust fund ka sa abroad. Dahil sayo, sinunod ko ang nanay ko. Ilolok ko ang cold storage para patayin si Valerie. Dahil sayo nagpakamatay ang nanay ko. Mamatay ang kapatid ko sa lamig dun. Bayaran mo ang buhay ng pamilya ko. Hayop ka. Niloko lang kita. Tinutukan ba kita ng kutsilyo at pinilit na patayin ang asawa mo? Inutusan ko bang kagatin ng nanay mo ang dila niya? Lahat yan nangyari kasi ang pamilya niyo ay natural ng sakim at masama. Gusto mong nakawin ang yaman ng asawa mo, panindigan mo. Kumuha lang ako ng ilang bag at relo. Ang pumatay ng tao ay ikaw, labas ako diyan. Huwag mo akong isama sa putik ng pamilya mo. Sumigaw si Lani. Nakmumura gamit ang pinakamababa at pinakapalengkerang masalita na lumalabas sa bibig na noon ay nagbibigay lang ng matatamis na pangako. Ang bawat salita ni Lani ay parang martilyong ipinupukpok sa walang laman na utak ni Paolo. Nakanganga siya. Nanginginig ng mabilis ang buong katawan. Sa sobrang galit niya, ibinenta niya ang kanyang konsensya. Nagtaksil sa asawang nag-aruga sa kanya ng 10 taon, pinatay ang sariling kapatid, at itinulak sa kamatayan ang sariling ina para lang pala kapalit ng mga walang kwentang pekeng pangarap at isang murang gold digger. Humalukip-kip ako at marahang naglakad sa gitna ng kwarto. Ang mamata ko ay puno ng awa at pandidiri habang inililipat ang tingin sa kanilang dalawa na nag-away na parang mga hayop. Ang ganda ang pelikulang ito, pero Lani, huwag mong isiping dahil tinatanggihan mo, makakatakas ka na. Akala mo nanloko ka lang ng para at emosyon. Ang mga alahas at bag na ninakaw mo ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Mga assets na pag-ari ko. Ang ginawa mo ay estafa. Dagdag pa, nakakuha ang mapulis ng text messages na nanghihikayat at pinipilit mo si Paolo na patayin ako para makuha ang mga ari-arian. Ikaw ay accessory at co-conspirator sa kasong murder. Ang parusa mo ay hindi bababa sa 20 taon sa kulungan. Mahanda ka ng gastusin ang kabataan mo sa rehas. Hindi, Ma'am Valerie. Nagmamakawa po ako. Naging sakim lang ako sa pera pero ayokong pumatay ng tao. Ideya po ang mag-ina. Ngayon na ikulong kayo sa freezer. Patawarin niyo po ako. Ibabalik ko lahat ng gamit niyo. Nagmamakaawa po ako. Natarantang lumuhod sila ni Satiles. Ibinunggo ang ulo sa semento habang humihingi ng tawad. Halo ang luha at sipon niya. Habang si Paolo naman, ibinaksak ang ulo niya sa mesa. Umiyak ng mapait at punong-puno ang late na pagsisisi. Nawala sa kanya ang lahat. Wala na siyang kawala. Walang makakatulong sa kanya. Wala nang tutulong sa kanya. Tumalikot ako at naglakad paalis. Ang mata kong nagasapatos ko ay ritmikong tumunog ng may pagmamalaki sa pasilyo na presento. Ang mamoy na hangin sa likod ko ay hindi na mahalaga. Ang totoong muhang pekang milyonaryang iyon ay naibunyak na. Ang presyong dapat bayaran ng mga taong nabubuhay sa panlilinlang at kasakiman ay naibigay na. Oras na para ibigay ko ang huling legal na atake para ailok ng tuluyan ang pintoong kulungan, para doon ibaon ng tuluyan ang walang kwentang asawa ko. Pagkatapos ang confrontation kung saan naibunyag ang tunay na muha ang kabit, tuluyan nang gumuho ang pag-isip ni Paolo. Gayunpaman, ang isang duwag ay palaging may likas na instinct para mabuhay sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang kasalanan hanggang sa huli. Nang imbestigahan siya ng pulisya, ang abogadong inilaan para kay Paolo ay pilit na kumakapit sa isang napakahinang depensa. Na hindi intensyon ni Paolo na patayin ako, at aksidente lang daw siyang nakamali sa peglok ng pinto kaya namatay ang kapatid niyang si Nika. Gusto nilang baguhin ang kaso mula sa premeditated murder tungo sa homicide o reckless imprudence, resulting in homicide para maiwasan ang malaking parusa. Akala niya patay na ang nanay niya, at wala nang makakapag-testify. Kaya isinisisi niya lahat sa patay na nanay niya bilang utak ng krimen.
Pero hindi nila alam na ako, si Valerie, ay hindi sumasabak sa laban ng hindi sigurado sa panalo ko. Buong oras na nagpapanggap akong walang alam, nahabi na ako ngang isang lambat na gawa sa bakal. At ngayon, oras na para hilahin ang lambat. Kinaumagahan, pumunta kami ni Attorney Mark sa headquarters ng police investigation. Dala ko ang isang maleta na naglalaman ng buong katotohanan. Tahimik ang opisina. Ang mabeteranong investigador ay nakaupo sa harap ko. Binuksan ko ang maleta at inilabas ang isang naka-encrypt na hard drive at makapal na folder ng mga dokumento. Mga sir, alam ko pong pilit na itinatanggi ngang suspect na si Paolo ang kasalanan at idinadahilan na isa lang itong aksidente at homicide. Pero ang nga dokumentong dala ko ngayon ay magpapatunay na ang krimen niya ay plinano ng maigi, may premeditation, at siya mismo ang pumatay ng may napaka-crucial na intensyon. Isinaksak ko ang hard drive sa computer ng mapulis. Piniplay ang pinakaunang audio recording. Ito ang usapan nila sa loob ng opisina nung gabing maaga akong umuwi mula sa nakanselang bayahe sa Palawan. Malinaw na malinaw ang tunog. Ang boses ni Teresita na nagpaplano kung paano ako ay loksa. 20 grakales na cold storage ng walang naiwan na ebidensya. At ang malinaw na paksang-ayon ni Paolo sa plano ng walang awa. Susunod, binuksan ko ang video footage na kinuha mula sa mikrokamera na itinago ko sa ilalim ng driver's seat sa sasakyan ni Paolo. Ipinapakita sa video si Paolo habang nagmamaneho at kausap sa telepono si Lani. Natatawa pa siya at mayabang na sinabing sa weekend, lolokohin niya ako para pumunta sa warehouse number 3, isasara ang pinto, para kinabukasan makukuha na niya ang death certificate ko at ang 100 milyong piso. Pero hindi pa yan ang lahat. Ibinuklat ko ang mga financial records na in-audit ng isang independent auditing firm. Hindi lang po ito kaso ng murder, mga sir. Ito rin po ay isang economic crime. Hindi lang gustong patayin ni Paolo ang buhay ko, kundi sa buong nakaraang taon, ginamit niya ang posisyon niya bilang vice-presidente, nakipagsapwatan sa chief accountant para dayain ang mga libro, at pinalaki ang presyo ng imported seafood contracts para magnakaw ng pondo ng kumpanya na umabot sa 50 milyong piso. Ang lahat ng parang iyon ay inilipat niya sa personal stocks account niya at pambili ng mamahaling gamit at sasakyan para sa kabit niya. Tumayo si Attorney Mark sa tabi ko at nagpatuloy ng may profesionalismo. Mga investigador, base sa mga ebidensyang ito audio, video, at financial records kami po ay nagre-rekomenda na baguhin at dagdagan ang mga kaso. Laban kay Paolo, hindi lang murder, Article 248 ng Revised Penal Code, with evident premeditation, kundi pati, qualified theft, at estafa. Gayun din, ang pakikipagsapwatan niya kay Lani ay kailangang imbestigahan bilang co-conspirator sa financial crimes. Tiningnan ng nga investigador ang mga ebidensyang nasa lamesa, bakas sa mga mata nila ang pagkamangha sa tindingang paghahanda ko. Ang mga ebidensyang ito ay walang palusot. Ang pagtanggi ni Paolo na ito ay aksidente ay tuluyang dinurok ng mismong sarili niyang boses, muha, at ng nga ilegal na pera na ginawa niya. Nang hapong iyon, nang ilatag ng mga investigador ang mga ebidensyang ito sa harap ni Paolo sa interrogation room, tuluyan nang sumikip ang hawla ng batas sa kanya. Hindi na siya sumigaw, hindi na siya umiyak, napaupo na lang siya sa silya, hawak ang ulo, at blangkong tiningnan ang ngabang statements at pinakinggan ang sarili niyang walang awang boses na nanggagaling sa recorder. Alam niya na sarado na ang lahat ng pintuan ng pag-asa. Walang himala. Walang habag ang makapagliligtas sa kanya mula sa malupit na hatol na sarili niya ring ginawa. Kinuha ko sa kanya hindi lang ang yaman niya, ang reputasyon niya, ang kabit niya, kundi pati na rin ang huling pag-asa niyang mabuhay. Sa susunod na pagdinig, sisikip ang lambat, at ang biktima ay maghihintay na lamang na hatulan sa korte. 6 na buwan pagkatapos ng nakakatakot na gabi sa warehouse. Number 3. Ang pagdinig ng kasong gumimbal sa publiko na binansagang The Cold Storage Family Murder ay opisyal ng binuksan sa Regional Trial Court sa Maynila. Ang kaso ay umakit nenge atensyon nenge media at nenge matla hindi lang dahil sa kalupitan nenge krimen, kundi dahil sa pagbaliktad nenge tama at mali, at sa malagim na pagbagsak ng mga taong nagbentang ang kanilang konsensya dahil sa kasakiman. Isang umaga, malamig ang simoy ng hangin sa Maynila. Umihip ang hangin, tagos hanggang buto. Pero ang lamig na iyon ay walang sinabi kumpara sa lamig sa kaluluwa nga taong nakatayo sa korte. Bumaba ako mula sa aking itim na mayba, nakasuot ang gray, na longkot, at naglakat ng kalmado at buong pagmamalaki papasok sa korte. Maraming kamera ang nag-flash, pero hindi ko sila iniwasan. Nandito ako para saksihan ang hustisya.
para isara ang madugong nobela na isinulat ng pamilya ni Paolo sa buhay ko. Sa loob ng malaking courtroom, ang katahimikan ay nakakasakal. Nakaupo ako sa upuan ng biktima, kasama si Attorney Mark. Sa kabila, sa likod ng stand ay naroon sina Paolo at Lani. 10 taon kaming nag-asawa, pero hindi ko pa kailanman nakita si Paolo na ganito kaawa-awa at kadumi. Ang maluwang na damit ng preso ay bumalot sa isang katawan na butot balat na lang. Magulo at maputi na ang buhok, lubog ang mga mata na blanko at puno ng takot. Hindi niya kayang iangat ang ulo para tingnan ako, nakayuko lang siya sa malamig na kahoy na lamesa. Sa tabi niya, si Lani ay hindi nalalayo. Ang pakasira dahil sa buwan na inilagi sa kulungan ay bumura sa anumang bakas ang isang pekeng milyonarya. Nagiwan lang ang pangingini ang isang magnanakaw. Pinupok ng judge ang kanyang gaffel. Ang matigas na tunok ay umaling-aungaw, nahuhudyat ng simula ng paglilitis. Binasa ng prosecutor ang mga reklamo na umaabot ng ilang pahina. Ang bawat krimen ay malinaw na inilantat sa ilalim ng ilaw nga hustisya. Mula sa pagplano ng pagpatay para magnakaw ng yaman, ang paglok sa freezer na pumatay sa sariling kapatid, ang pagpapakamatay mina dahil sa shock, hanggang sa pagpapanggap at pagnanakaw ng pera ng kumpanya na abot sa 50 milyong piso. Akusado Paolo, inaamin mo ba ang makrimeng nakasulat dito? Your Honor, inaamin ko po. Nakamali po ako. Nakikiusap po ako. Valerie, maawa ka. Bigyan mo po ako ng pagkataong baguhin ang buhay ko. Inudyukan lang ako ng nanay ko. Niloko ako ni Lani. Hindi ko sinadyang patayin ang kapatid ko. Umiyak at nagmakawa si Paolo. Gumagawa ng maraming palusot para iligtas ang sarili. Ginamit niya pa rin ang namatay niyang nanay at naging yelong kapatid bilang shield para pagtakpan ang sarili niyang kaduwagan. Ang mapalusot niya ay lalo lang nagbigay diri sa mataong nasa korte. Nang tanungin ang paniko, tumayo ako ng tuwid. Ang boses ko ay malamig ngunit malakas na umaling-aungaw sa buong kwarto. Your Honor, wala po akong hihinging pabor o pagpapababa ng sentensya para sa mataong nakatayo diyan. Hindi nila ito ginawa dahil sa buksong damdamin. Pinlano nila ang bawat galaw nila. Pinili nila ang pinakamalamig at pinakamalupit na lugar para kuhanin ang buhay ko. Kung namatay ang kapatid niya at nagpakamatay ang nanay niya, iyon ay batas ng karma, parusa ng tadhana sa walang katapusang kasakiman nila. Nire-request ko sa korte na ibigay ang pinakamataas na parusa bilang ehemplo sa lipunan, para wala ng ibang babae ang makakaharap sa ganitong nakamamatay na patibong sa mismong lupngang niyang sariling bahay. Matapos ang ilang oras na paglilitis, pumasok ang mahuwes sa deliberation room. Nang bumalik ang judge, lahat ay kinabahan at naghintay para sa hatol. Base sa mga ebidensya at testimonya, kinikilalang ng korte na ang ginawa nga akusado ay hindi lang seryoso, kundi napakalupit, walang konsensya, nagdulot ng kamatayan sa 2 tao at nagnakaw ng malaking halaga. Inanunsyo ng korte. Si Lani, alias Yana, hinahatulan ang 18 taong pakakakulong para sa kasong estafa at obstruction of justice. Si Paolo, hinahatulan para sa murder with evident premeditation at qualified theft. Hindi lang hindi nagsisi ang akusado, isinisi niya pa sa iba ang kanyang kasalanan. Ang pangkalahatang sentensya. Reclusion perpetua. Life imprisonment. Kailangan ding ibalik ng akusado ang buong halaga na ninakaw mula sa Valerie Commercial Corporation. Life imprisonment. Ang hatol na yon ay parang kulog na dumurog sa huling natitirang pag-asa ni Paolo. Bumaksak siya sa lapak, ang mga paa niya ay nanlambot, at kinailangan pang ng 2 pulis para maitayo siya. Sumigaw siya at tinawag ang pangalan ko. Nagmamakaawa, ngunit huli na ang lahat. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon, nang hindi man lang kumukurap, walang kahit isang luha. Katahimikan lang isang kaluluwa na nakalabas na sa kadiliman. Sumara ang pintong police van. Tuluyan nang ikinukulong ang lalaking iyon, sa walang hanggang kadiliman. Biglang umaraw sa kalangitan ng Maynila. Ang sinag ng araw ay tumagos sa mga puno sa labas na korte. Pilit na inalis ang lamig ng nakaraan. Naglakad ako palabas sa malaking gate. Huminga ng malalim ng sariwang hangin. At naramdamang gumaan ang dibdib ko. Isang madilim na kabanata na punong panloloko, pagtataksil. Adugo sa aking buhay ay opisyal nang naisara sa likod ng bakal na pinto na iyon. Lumapit si Attorney Mark sa tabi ko. Marahang tinapik ang balikat ko, at ngumiti ng nakakapanatag. Tapos na ang lahat, Val. Napakahusay mo, napakatatag mo. Mula ngayon, wala nang makakasakit sa iyo. Salamat, Attorney. Kung hindi dahil sa tulong at talino mo, siguro ang nakahiga ngayon sa malamig na semento ay ako.
Lumingon ako at tiningnan ang korte sa huling pagkakataon at may pagmamalaking sumakay sa nahihintay na sasakyan. Lumipas ang 3 taon pagkatapos ng trial na iyon. Ang buhay ko ay parang pininturahan ng bago at mas maliwanag na makulay. Ang sakit at pagtataksil ng nakaraan ay hindi sumira sa akin. Sa halip, ginamit ko itong apoy para magpalakas. Si Valerie ay naging isang matatag, matalim, pero may paninindigan at ipinagmamalaking babae. Ang frozen seafood chain ko, pagkatapos i-restructure gamit ang Clean Capital, ay lumago ng 3 beses kaysa dati. Pinalawak ko ang merkado hanggang Europa at North America. Naging isa akong Iron Lady sa industriya ng import-export na kinakatakutan at iginagalang ng manegosyante. Ang lumang mansyon na naglalaman ng manakakatakot na alaala ng mag-inang Teresita ay ipinagiba ko. Ipinatayo ko ulit bilang isang shelter center para sa makababaihan at kabataang biktima ng domestic violence. Gusto kong gamitin ang lugar na naging impyerno ko noon para magbigay ng liwanag at pag-asa sa ibang mga babaeng naaapi. At ang cold storage number 3 sa probinsya, ang lugar na muntik nang maging nagyayalong libingan ko, hindi ko ipinagiba. Ini-upgrade ko ito para maging pinakamodernong cold storage facility sa Southeast Asia. Sa tuwing pupunta ako para mag-inspeksyon, pagpasok ko sa loob at maramdaman ang negative 20 degrees na lamig sa aking muha, hindi na ako nakakaramdam ng takot. Tinitingnan ko ito bilang isang monumento ng survival. Isang patunay na huwag mong itutulak ang isang babae sa hangganan. Dahil kapag inilagay siya sa dilim, siya mismo ay magiging apoy na susunok sa kahit sinong haharang sa kanya. Isang hapon ng Mayo, malinaw ang langit, at ang hangin ay marahang humahaplos sa aking buhok. Nakatayo ako sa balkoning ni minakamataas na palapag ni aking headquarters, may hawak na isang baso ng red champagne, pinapanut ang nakmamadaling siyudad sa ilalim ng aking nga paa. Maging maamo, ngunit ang pagiging maamo ay hindi para sa mga mahihina at sunod-sunuran. Ang tunay na pagiging maamo ang isang babae ay dapat na protektado ang kanyang talento, kanyang financial independence, at ang kanyang matalim na isipan. Walang pag-ibig na walang hanggan kung ito ay itinatayo sa pagiging mapagsamantala. Walang pamilyang matatawag na tahanan kung ito ay puno ng kasakiman. Naniwala na ako nun, nagsakripisyo, at muntik pang mamatay dahil sa makasinungalingang iyon. Ngunit ngayon, hindi na kailangan ni Valerie ngang balikat na masasandalan. Ako mismo ang reynang namumuno sa sarili kong imperyo. Ang masasama ay naging abo na. Habang ako ay muling ipinanganak ng may kinang at kapangyarihan. Isang toas para sa buhay, para sa hustisya, at para sa mga babaeng hindi kailanman yuyuko kaninuman. Mga minamahal na tagapakinig at manunut, nang may sara ang huling kabanata ng mataong nahasik ng kasamaan sa likod ng bakal na rehas, ito rin ang sandaling ibinalik ang tunay na kapayapaan sa aking mundo. Ngayon, habang nakaupo akong mag-isa sa tsondo kong mahangin, pinapanut ang nakniningning na mailaw ng siyudad sa labas. Wala na sa puso ko ang anumang put, ni ang pagmamayabang ng isang nanalo. Ang lahat ay kumalma, napalitan ng isang mapayapang katahimikan mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Dumaan sa bingit ng kamatayan, nakalabas mula sa 20 graseri na malamig at tumatagos sa buto na freezer na iyon. Nahializi ko na ang pinakamalamig na bagay sa mundo ay hindi ang yelo, kundi ang puso na kao. 10 taon ngang aking kabataan, 10 taon ngang pawis, luha, at walang hanggang pag-unawa. Dati, naniwala ako na ang pagiging tapat ay kayang baguhin ang pagiging makasariling ng isang tao, na ang tahimik na sakripisyo ng isang asawa at manugang ay lilihangang isang mapayapang tahanan. Ibinigay ko ang lahat, naglatag ng red carpet para sa kanila, para lang matanggap ang isang hatol na kamatayan mula sa mismong kasakiman nila. Ngunit alam niyo ba, nang tumayo ako sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, nang ang hininga ko ay magiging makristal ng yelo na, ang pinakamatapang na bersyon ng sarili ko ay nagising. Narealize ko na ang aking kahinaan at bulak na pag-unawa dati, ay ang pinakamagandang pataba para sa buto ng kasamaan. Pinalaya ko ang sarili ko. Ang pagpapalaya dito ay hindi nangangahulugang pinatawad ko ang mga kasalanang hindi mapapatawad, kundi ang pagbitaw ko sa inaasahang kabaitan mula sa mga taong walang puso. Binitawan ko ang papel ngang isang babaeng nagtitiis para muling isilang bilang isang Valerie na punong tinik, matalas, at walang awa sa masasama. Dahil may mga tao sa mundo, na kapag umatras ka ngang isang hakbang, hahakbang sila pasulong para kunin ang buhay mo. Hindi mo pwedeng gamitin ang kabaitan laban sa mga gutom na lobo. Kailangan mong maging pinakamagaling na mangangaso para iligtas ang sarili mong buhay.
Mula sa kwentong ito na punong dugo at luha, habang binabalikan ang manakaraan, marami akong natutunang malalim na aral na sanay maalala rin ng bawat isa sa atin, lalo na nga kababayhan. Ang pinakamalaking aral at ang pinakamatibay na salbabida sa buhay ng isang babae ay ang independence, kalayaan. Financial independence, kalayaan sa isip, at kalayaan sa emosyon. Sa makabagong mundo, ang pag-ibig at kasal ay isang partnership. Hindi ito isang uri ng pag-asa o sugal kung saan ibibigay mo ang buong kapalaran mo sa kamay ng iba. Huwag na huwag mong iwawala ang karera mo o ang kakayahan mong tumayo sa sarili mong mapaa dahil lang nagmamahal ka. Dahil kapag dumating ang bagyo, kapag ang puso ang tao ay nagbago, ang tanging bagay na hindi magtataksil sa iyo, ang tanging bagay na kayang magprotekta sa iyo mula sa pag-apak ng iba ay ang sarili mong kakayahan at ang pera na galing sa sarili mong utak at pawis. Nakaligtas ako mula sa cold storage na iyon at nadurog ko ang malupit na plano ng asawa ko at biyenan ko. Hindi dahil sa himala. Nanalo ako dahil hawak ko ang kapangyarihang pinansyal, alam ko ang batas, at mayroon akong malamig na pag-isip para gumawa ng perpektong depensa. Mga kababayhan, tandaan niyo na ang pagiging malambing ay magkakaroon lang ng halaga kung ito ay sinusuportahan ng lakas ng loob at paninindigan. Magmahal ka ng tapat, magsakripisyo ka para sa pamilya, pero siguraduhin laging may backup plan, isang master key, para mabuksan mo ang exit door kung sakaling ang bahay na puno ng pagmamahal ay maging isang kulungan kang impyerno. Higit pa rito, ang kwentong ito ay isang malakas na paalala tungkol sa kasakiman at batas ng karma. Ang kasakiman ng tao ay parang butas na walang hanggan. Habang pinapakain mo, lalong lumalaki, at lalamunin nito ang anumang pagiging tao mo. Sina Teresita at Paolo, dahil sa pekeng pangako na 100 milyong piso mula sa isang manlolokong babae, ay nabingi at nabulag, handang itapon ang 10 taong samahan ng mag-asawa, handang ipagpalit ang konsensya para patayin ako. Ngunit hindi natutulog ang hustisya. Ang karma ay hindi nalalaktawan ang kahit na sino, at minsan, dumarating ito ng napakabilis na wala kang magagawa kundi harapin ito. Napakamahal at napakalupit ng naging parusa nila. Ang mismong ina ang nagtulak sa anak patungo sa kamatayan bago nagpakamatay sa gitna ng pakabali. Ang asawa naman ay nakulong habang buhay at nawalan ng lahat negosyo, reputasyon, at kinabukasan. Sila mismo ang humukay ng libingan nila bago pa man sila maabot ng batas. Pinaalala nito sa atin ang isang simple ngunit malalim na katotohanan. Sa buhay na ito, ang anumang hindi nanggaling sa sarili mong pawis, kahit gamitan mo pa ang dumi o kasamaan para makuha, sa huli ay dudulas din sa iyong mga kamay, at ang maiwan lamang ay kahihiyan at matinding karma. Pahalagahan natin kung ano ang meron tayo, at yumaman tayo sa pamamagitan ng tunay na abilidad at kabutihan, dahil ang malinis na kalooban lamang ang magbibigay sa ating ng mahimbing na tulog. Kasama nito, itinuro din nagkwentong ito, ang kahalagahan pagseset boundaries o limitasyon sa mga relasyon. Huwag ipakamali ang utang na loob at pagmamahal sa pamilya sa pagpayak na gamitin at kontrolin ka ang ibang tao. Nakamali ako noon nang konsintihin ko ang katamaran ng kapatid ng asawa ko. Kinonsinti ko ang pambabastos at hindi makatwirang panghihingi ng biyenan ko, dahil lang gusto kong mapanatili ang kapayapaan sa bahay. At ang mismong pagpapahintulot na iyon, at ang kawalan ng limitasyon, ang nagbigay daan sa kanilang kasamaan. Kailangan nating matutong, magsabi nga, hindi. Matutong lumaban kapag ang ating mga karapatan at limitasyon ay inaabuso na, ang pananahimik at pagtitiis ay hindi nakdadala ng kapayapaan. Pinapasaya lang nito ang taong umaabuso sa iyo. Magkaroon na lakas na ilip na putulin ang mga toxic na relasyon. Kahit nakasama mo sa isang kama o kapamilya mo pa, ang toxic ay toxic, at ang basura ay kailangang linisin para protektahan ang linis ang sarili mong buhay. Ang paglalakbay ni Valeria mula sa isang babayang matiisin, nagtatrabaho, at medyo bulag sa pag-ibig, tungo sa isang malakas at malamig na babae, na mismo ang nagtulak sa kanyang kaaway. Sa kulungan ay isang masakit na proseso ang transformasyon, ngunit sulit, kinailangan kong basagin ang aking lumang mahinang sarili para maitayo ang isang bagong tao mula sa abo ang pagtataksil. Ang shock nang makulong ako sa 20 degrees ay hindi nakapatay sa akin. Iyon pa ang naging apoy na sumunok sa natitira kong inosanteng isipan, at bumuo sa aking bakal na damdamin. Nakatayo sa tuktok ng aking tagumpay ngayon, kasama ang international business chain at ang women's shelter na itinayo sa mismong lupa ng aking lumang mansyon. Naintindihan ko na ang madapa ay hindi nakakatakot, ang mapagkanulo at masaktan ay hindi katapusan ng mundo.
Ang pinakanakakatakot ay kapag pumayag kang manatiling nakadapa at hayaan ang masasama na magdiwang dahil ninakaw nila ang karapatan mong maging masaya. Ang bawat sakit na dumaan ay isang mamahaling aral, bawat pataang luha ay kailangang maging hakbang patungo sa paglago. Tayo bilang mababae ay may matinding kakayahang mabuhay parang maligaw na damo. Kahit ganun kalakas na yurakan tayo sa ilalim ng yelo, kapag nakakuha tayo ng kahit konting sinak ng araw mula sa rason at lakas ng loop, siguradong muli tayong lalago at mamumulaklak ng mas maganda kaysa nun. Mga minamahal na tagapakinig at manunut. Ang tunong ng buhay minsan ay isang malambing na musika. Pero minsan ay may mga bagyo at matitinding kaganapan. Sa pamamagitan ng kwento ni Valerie, sana po kayo lalo na ang makababayhan ay makahanap ng pag-unawa, malalim na babala, at higit sa lahat, matinding inspirasyon para kontrolin ang inyong sariling buhay. Walang ibang magmamahal sa'yo gaya ang sarili mo, at walang sinuman ang makakaprotekta sa'yo na higit sa sarili mong kakayahan. Patuloy na pagyamanin ang kaalaman, maging financially independent, panatilihin ang isang mainit na puso para magmahal, pero dapat may malamig at matalas na isip para makita ang katotohanan ng mundo. Habang isinasara ang kwentong ito ng paghihiganti at tagumpay, ano po ang nararamdaman ninyo ngayon? Ang malamig at kalkuladong galaw ba ni Valerie ay sobrang malupit? O ito lang ang instinct na mabuhay ng isang babaeng itinulak na sa kanyang limitasyon? Ang batas ang karma ba na bumagsak sa pamilya ni Paolo ay sapat na para gumaan ang loop ninyo? Ay share ang inyong manaisip, inyong mapananaw, at inyong sariling makwento sa comment section sa ibaba. Dahil bawat komento ninyo ay ang pinakamagandang koneksyon natin sa isa't isa. Kung ang kwentong ito ay tumagos sa inyong emosyon, kung gusto niyo ang makwentong nagbibigay lakas at may malalim na kahulugan tulad nito, huwag po kayong mag-atubiling i-click ang like para may bahagi ang mensahe. At huwag kalimutang i-click ang subscribe at i-on ang notification bell para patuloy tayong magkasama sa masusunod na nakaka-inspire na kwento ang buhay. Ang inyong suporta ay ang pinakamainit na apoy na nagpapalakas sa dedikasyon namin. Malalim na ang gabi, patuloy ang mga ilaw ng kalsada na nagbibigay ng dilaw na liwanag, sumasalamin sa buhay na unti-unti nang nagiging tahimik. Sana po, tayong lahat ay laging makaroon ng kapayapaan sa kaluluwa, katatagan sa isip, at isang buhay na puno ng liwanag at kabutihan. Mamuhay tayo tulad ng isang bulaklak kahit dumaan man ang bagyo. Patuloy pa rin itong tatayo ng buong pagmamalaki at mamumukatkat. Paalam, at magkita-kita po tayo sa aming susunod na video.